Noong 1936 sa Shanghai, may isang lalaki na kahit saan magpunta ay tinalo ang kanyang mga kaaway. Siya ay si Xiang Qinyu, isang gwapo at matalino sa parehong sining at martial arts. Isang grupo ng kalaban ang papalapit upang patayin siya, ngunit sila ay natalo sa pamamagitan ng ilang batayang galaw niya. Sa totoo lang, nagpipelikula lang siya. Siya ay isang sikat na bituin sa pelikula ng Shanghai noong dekada 30. Pagkatapos niyang mag-shoot, nagbasa siya ng script. Sa tabi niya ay maraming regalo mula sa kanyang mga tagahanga. Gayunpaman bigla niyang napansin na nawawala ang kanyang tiklip. Iyan ay labis na ikinatakot niya, pagkatapos ay kumalma siya habang nasa eksena ng pelikula. Bigla siyang binaril at isang tunay na bala ang tumama sa kanya. Bigla siyang nag-time travel sa taong 2018. Sa oras na ito, isang babae ang nakakita sa kanya at labis siyang natakot at marami ring dugo sa kanyang katawan. Habang papalapit, lalong natatakot ang babae. Kasalukuyan ay taong 2018 na siyang kasalukuyang timeline. Ang bida ng pelikulang ito ay si Jin Yin, isang modernong urban beauty. Maraming tao ang humahanga sa kanyang propesyon bilang screenwriter. Sa pag-upo lang sa harap ng computer at pagsusulat ay madali na siyang kumita ng malaking halaga ng pera. Gayunpaman ito ang magandang buhay ng sikat na screenwriter. Si Yin naman ay isang manggagawa na nagsusulat araw at gabi sa production line. Maliban sa pagsisikap ay wala nang iba si Yin sa isang magandang araw. Kailangang habulin ni Yin si Ginang Mu, ang babaeng kumupit ng pera niya para sa draft. Tumakbo pa si Ginang Mu at sinira ang canvas na binibitbit ng mga tao sa kalsada. Nagulat din si Yin na kayang-kaya iyon ng babae hanggang sa tumakbo siya sa loob ng isang bodega. Sa kasamaang palad, naiwan niya ang kanyang buhok na nakakabit sa labas ng pinto. Hinila ni Yin ang buhok ng babae, ngunit ito pala ay peluka lang. Inakala ng babae na makakatakas siya kay Yin sa pamamagitan ng isang puwersa. Nabuksan ni Yin ang pinto. Kasabay nito, ikinulong niya rin ang pinto upang hindi makalabas si Ginang Mu. Pero wala pa ring nagawa si Yin dahil masyadong tuso ang babae. Inihagis niya ang tambak ng harina at hindi kaagad nakakilo si Yin. Matagumpay ring nakuha ng lakas ng babae ang susi. Kaya mabilis siyang tumakas at ikinulong niya rin si Yin sa loob. Habang nakaupo doon si Yin, bigla niyang nabasa ang isang pahayagan tungkol kay Xiang Qinyu. Natuklasan niya na ang lugar na ito ay tila kung saan nag-shoot ng pelikula si Xiang Qinyu noon. Sa gabi ay nagdesisyon pa rin si Yin na hulihin si Ginang Mu. Nang tumatakbo siya palabas, nakita niya ang isang babae at nalaman niya na lumipad na pala sa ibang lugar si Ginang Mu noong hapon. Iniwan pa ng babae ang address para makita ni Yin. Pagkaalis ng babae, tiningnan niya ang address at nalaman niyang niloko lang siya. Bukod pa rito, hindi siya pinayagan ng gwardiya na pumasok at naitulak pa siya. Habang nakasakay sa bus, kailangan niyang magdikit ng band-aid sa sarili. Lumipat ang eksena sa kabilang panig. Si Xiang Qinyu ay biglang sinuntok mula sa likuran kaya siya ay bumagsak sa lupa. Kasabay nito, ang pahayagan sa tabi ni Yin ay dahan-dahang nawala at ang kanyang kwintas ay naglabas ng liwanag at nakatulog na siya nang hindi niya namamalayan. Sa panig naman ni Xiang Qinyu, nahulog din siya sa lupa matapos siyang suntukin. Hindi nagtagal ay nakauwi na rin si Yin at malakas ang ulan sa labas. Habang siya ay nakaupo at nagsusulat, bigla na lang nag-brownout. Aakma pa sana siyang magsindi ng ilang kandila nang bigla na lang may isang lalaki na nagpakita sa kanyang bahay na labis na ikinalungkot niya. Ang lalaking iyon ay si Xiang Qinyu at lalong dumadaloy ang dugo sa kanyang katawan. Mabilis siyang dinala sa emergency room ng ospital. Walang magawa si Yin sa ospital kaya nagpa siyang tumakas. Hindi nagtagal ay nagising na rin siya. Kasabay nito, ang sugat sa kanyang katawan ay kusang gumaling nang lumabas siya at tumingin sa paligid. Hindi niya alam kung nasaan siya. Sa oras na ito, nakatakbo na si Yin sa hintuan ng sasakyan. Akala niya nakatakas na siya kay Xiang Qinyu, nang bigla na lang may kamay na humipo sa kanya. Si Xiang Qinyu pala. Hindi niya pinayagan si Yin na umalis at tinanong lang siya kung sino siya. Nagulat din si Yin na kahawig ng lalaki ang nasa pahayagan na nabasa niya kanina. Sinabi niyang siya si Xiang Qinyu. Akala niya nagsushoot lang siya ng isang bagong programa. Sa sandaling ito, tiningnan niyang mabuti ang mukha ni Yin. Bigla niyang napagtanto na ang mukhang ito ay ang taong bumaril sa kanya. Suot niya sa liig ang kanyang T-clip. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang coffee shop at kailangan niyang ipakita sa kanya ang kanyang Pagkatapos ay umupo sila at nag-usap. Dinala niya siya sa museo para alamin kung mayroon ba. Sumunod siya sa likod niya at naisip niyang baka nag-time travel talaga siya dito. At naisip niyang napakagwapo niya. Agad siyang tumakbo at sinabi sa kanya na siya ang kanyang super at masigasig na tagahanga. Bigla na lang siyang itinulak niya sa dingding at tinakpan ang bibig dahil nakakita siya ng magnanakaw. Nang bitawan niya, ang kanyang kamay ay puno ng laway niya at masayang-masaya naman siya.
Ngayon ay pinapanood niya sa kanya ang isang dokumentaryo. Iyon ang pelikula na ginawa niya noong dekada 30. Bigla siyang nagulat nang sabihin ng mga tao sa pelikula na hindi nila siya kilala. Pagkatapos ay tumakbo siya sa Mongsheng Film School. Ito ang kumpanya na itinatag niya noon. Nakita niyang iniwan na ang lugar na ito, kaya bilabis siyang nalungkot. Kasabay nito, dinala niya sa kanya ang kanyang talambuhay. Nalaman niyang siya ay ipinanganak sa Shanghai mula pa noong bata pa siya. Sa ilalim ng pagtuturo ni Wenzhen, tumutol si Xiang Qinyu sa pag-iwas sa mga negatibong epekto ng mga kakaibang pelikulang wuxia. Sinikap niyang tuklasin ang praktikal na kahulugan ng mga pelikulang martial arts na minsan ay nasa rurok ng kaluwalhasyan. Gayunpaman, dahil sa kanyang mapagmataas na personalidad at maraming nakaaway, isang araw binaril siya habang nagsushoot. Ang taong bumaril ay hindi nagpakita, pagkatapos ay sinabi niyang uwi na siya at hindi naguguluhin pa si Iin. Hindi niya inaasahan na ang bahay niya ngayon ay naging isang malaking gusali na, hindi rin siya makatawag sa kanyang numero ng telepono. Umupo silang dalawa at tiningnan muli ang paraan para makabalik si Kuya, ayon sa kanilang pag-aaral. Sinabi niya na kailangan nilang maghintay para sa tamang pagkakataon ng araw ng kulog at bagyo upang makabalik siya. Pagkatapos ng ilang sandali, pinalamutyan niya ang silid ng mga lobo. Bigla, natuklasan niya na maraming barya sa bulsa ng jacket ni Kuya. Sinubukan niya itong suriin at nalaman niya na ang mga barya na ito ay may napakataas na halaga. Tuwang-tuwa siya na parang nakakuha ng ginto, ngunit ibinalik niya rin ito sa bulsa ni Kuya. Sa sandaling ito, naliligo si Kuya Gisit Issei at nagkakamali siyang gumamit ng sabong panlaba sa paghugas ng kanyang buhok at patuloy siyang nakatayo sa labas at naghihintay. Naghihintay lang siya ng pagkakataon na masilayan ang katawan ng kanyang idolo dahil gustong-gusto niya si Kuya. Akala niya ay makikita niya siya, ngunit nabigo siya dahil nakatayo siya sa likod ng pinto. Kalaunan ay pinasuot niya siya ng dilaw na kamiseta na parang hinog na saging. Naglakad-lakad siya upang tingnan ang bahay at suriin ito. Noong habang natutulog siya, ay patuloy na pumapasok si Iin upang hangaan ang gwapo niyang mukha. Nagmadali siyang kinuha ang kanyang telepono upang kunan siya ng larawan, ngunit nahuli siya nito. Kinabukasan ay nagsimula siya ng bagong araw sa isang lugar na wala siyang alam tungkol sa teknolohiya. Saan man siya pumunta ay nakikita niya ang lahat ng mga matatalinong kagamitan. Habang nakatayo siya at naglalaro sa pampublikong exercise machine, biglang lumapit ang dalawang tiya at pinuri siyang gwapo, ngunit nagtatrabaho bilang isang taga-deliver. Dahil nakasuot siya ng uniforme ng taga-deliver, hinubad ni kaagad ang kamiseta at umuwi. Si Iin ay mahimbing pa ring natutulog, ngunit ginising siya nito. Pinilit ni siyang dalhin sa shopping center para bumili ng ilang damit. Mabilis ni siyang dinal sa palengke at napakaraming tao roon. Gayunpaman, habang nagsusukat siya ng ilang damit, walang siyang nagustuhan. Sa huli, nagdesisin siyang magpatahi ng sarili ning suit. Nang lumabas siya na suit ang suit, hindi maiwasang mapatingin sa kani dahil napakagwapo niya. Gayunpaman, nang marinig ni ang presyo, nagulat siya dahil medyo mahal. Ang binata naman ay kaldong naglabas ng kaning mga barya upang magbayad. Ngunit hindi na ginagamit ng mga tao ang mga baryang ito, kaya kinuha niya ang mga barya at ipinaliwanag sa kanya ng detalyado. Gagamitin niya ang sarili niyang pera para bayaran siya, at ang mga baryang ito ay itatago niya. Aakma pa sanang tumawad si Iin sa may-ari nang makita ng mga taong nagdadaan sa palengke na napakaganda ng suot ng binata at gusto nilang bumili. Kaya diin nakaisip siya ng isang plano sa marketing na gamitin siya bilang tagapag-anunsyo. Mabilis na nagunahan ang mga tao para bumili ng mga paninda. Nang umuwi silang dalawa, marami silang dalang supot ng damit. Pagdating ng oras ng tanghalian, umupo si Xiang Qinyu ng magalang at naghintay ng pagkain. Ngunit marahil ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganitong uri ng pansit. Sa una, hindi pa siya kakain. Pero nang tikman niya ay labis niyang nagustuhan. Habang kumakain siya, tumakbo ang babae sa loob para kumuha ng panulat at papel para humingi ng kaning pirma. Pagkatapos ay may sinabi siya na ikinagalit ng babae. Umalis siya at umupo sa loob ng mag-is. Naalala ni ng bata pa siya. Bago namatay ang kaning iniwan ni sa kani ang clip ni Xiang Qinyu. Sa labas, dahil matagal na siyang naghihintay, lumabas siya at kumatok sa pinto at tinawag ang kaning pangalan. Marahil simula ngayon ay nadismaya siya sa mga kakatuwang bagay niya. Sa ayaw pa rin ning kausapin siya. Kinabukasan, hindi pa siya nagigising nang bigla siyang magising dahil sa mga kat sa pinto sa labas. Pagbuks niya ng pinto, nagulat siya dahil sa dami ng mga bagong dating na order na ginaw ng binata. Bago tanggapin ang mga gamit na ito, lumayo siya at kinausap siya ng pribado. Pinilit ni siyang magbayad dahil hawak niya ang kaning mga barya. Ayon sa kaning pananaliksik, alam din ning malaki ang halaga ng mga baryang At bukod pa rito, kahapon ay binayaran siya ng may-ari ng tindahan ng Western Suite ng malaking halaga ng pera. Ang sitwasyon na Iin ay kitang-kit ng sarili ning mga mat, kaya wala siyang nagawa kundi bayaran ang mga gamit na in-order niya. Sa sandaling ito, habang nagbubox siya ng kaning mga order, bigla ning hinanap ang telepono na tulad ng hawak niya. Maya-maya ay sinabi ning napili ni ang Babong bilang isang masagna at maswerteng lugar upang maitay ni ang makina na kaning dinisenyo kagab. Iin ay para hintayin ni ang araw ng bagyo at kulog upang ibalik siya. Pagkatapos ay naging abal silang dalaw sa kanilang plan. Hindi pa siya nakakatulog ng matagal nang gisingin siya nito. Araw-araw ay ganito silang dalaw. Saan man sila magpunta, gusto niyang kumain ng masasarap na pagkain. Siya pa rin ang nagbabayad, ilang araw na ang lumipas.
Hanggang sa araw na ito, hindi na siya makatiis pa sa kanya. Palagi siyang iritable at naiinis kay Xiang Qinyu. Malapit na ring matapos ang makina na tinawag ning plan. Kaya wala siyang nagawa kundi ibigay ang kanyang mahalagang relo sa kanya. Bigla siyang nakabasa ng impormasyon na malaki ang kita sa pagbebenta ng autograph ng mga sikat na tao. Kaya nagpasya siyang dalhin ang mga poster sa kanya para pirmahan. Natutulog si Xiang Qinyu noong gabi nang bigla siyang managinip ng masama. Kaya lumabas siya upang gambalain si Iyin. Tamang-tama na nagsusulat siya tungkol sa ipinagbabawal na pelikula. Itinago niya ito at ayaw niyang ipakita sa kanya, ngunit pilit niyang tiningnan. Nalaman niya naman na nanaginip ng masama si Xiang Qinyu kanina. Kaya gumawa siya ng nightlight para sa kanya gamit ang isang kandila sa loob ng balat ng orange. Umupo siya sa loob ng kwarto at tiningnan ang ilaw na iyon. Kinabukasan, dumating na ang pagkakataon. Ito ang araw ng malakas na kulog at ulan. Kailangan niyang pumunta sa babong kasama ang kaning lightning attractor na ginaw ni niting nakarang mga araw. Isang kidot ang tumam sa kani. Bigla ning nakita ang sarili ni sa araw na binaril siya. Mabilis siyang tumakbo palabas upang pigilan ang babae sa pagpapaputok ng baril. Ngunit hindi niya mahawakan ang anuman sa mundong ito. Tinamaan pa rin siya ng bala at ang natuklasan niya ay hindi ang babae ang bumaril sa kani, kundi isang tong tahimik na bumaril sa kani. Sinubukan ning habulin ngunit huli na ang la. Isang tinig ang tumawag sa kaning pangalan. Nawala na talaga siya, ngunit narito pa rin siya, kasama ang isang kaguluhan ng usok. Mabilis na pumunta sa kanyang bahay ang may-ari ng bahay at ang pulisya. Pagkatapos ng ilang sandali, umalis silang dalawa sa istasyon ng pulisya. Nagbigay siya ng isang liham sa kanya. Isinulat niya ang pinakatapat na damdamin doon para ibigay niya sa may-ari ng bahay kanina. Pinalayas siya ng may-ari ng bahay kanina, kaya hindi na siya pwedeng tumira sa bahay niya. Pagkatapos ay umuwi siyang mag-isa. Pagkalipas ng ilang sandali, hindi siya mapakali habang nakasakay sa kotse, kaya pinabalik niya ito. Sa istasyon ng pulisya, wala na siya doon. Bigla siyang nakakita ng maraming tao na nakatingin sa itaas. Si Xiang Qinyu pala iyon. Nagdesisyon siyang wakasan ang sarili niyang buhay mula rito. Mabilis na tumakbo si Iyin sa bablong upang makipag-usap sa kanya. Kalaunan, nakinig din siya sa sinabi ni Iyin. Kaya hindi na siya nagpakamatay. Kinabukasan, nag-interview siya upang maging screenwriter para sa direktor. Ngunit mukhang hindi ito naging maganda. Kinabukasan, habang nasa coffee shop sila ni Xiang Qinyu, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa direktor. Ipinaalam niya na nakapasa na siya sa interview. Siya rin ang nag-iisang tao na sumagot ng tama sa lahat ng tanong. Iyon ang mga materyales na inabot ng maraming taon upang kolektahin. Inisip pa niya na nabasa niya ang nag-iisang draft ng interview na iniwan ni Xiang Qinyu. Pagkatapos ay nalaman niya na hindi pa pala nagkakaroon ng relasyon si Xiang Qinyu. Pagkalipas ng ilang sandali, naglakad silang dalaw at nagmasid sa tanawin. Nag-usap ilmangsil tungkol sa mga pelikula. Sagab, kailangan niyang maging maingat at luming sa paligid para makapasok siya sa bahay niya. Ang mahalaga ay kailangan nilang makalusot sa may-ari ng bahay. Kinabukasan, habang nasa loob silang bahay, biglang kumatok ang may-ari ng bahay sa labas. Natatakot si Iyin na baka palayasin siya ng may-ari ng bahay kung papasok ito. Ngunit hindi niya inaasahan na nagdala pala siya ng sabaw para kay Xiang Qinyu. Ang hindi pangkaraniwang pagtrato niya kay Xiang Qinyu ay labis na ikinabahala ni Iyin. Pagkatapos niyang umalis, sinabi niya sa kanya, nagja-jogging daw siya kaninang umaga. Nakita ni ang mga matatanda na nag-ehersisyo sa umaga. Kasama roon ang may-ari ng bahay ni Iyin. Nilapitan ni ang mga matatanda roon. Pagkatapos ay ginamit ni ang kaning liks na talento sa pagiging mahusay sa panitikan at martial arts. Kailangan gawin siyang guro ng mga matatanda roon. Kasabay nito, hindi na rin masam ang tingin ng may-ari ng bahay sa kanya. Pagkalipas ng ilang sandali, dinal siya ng babae sa shopping center para bilhin siya ng telepono. Gayunpaman, habang bumibili, hindi siya masay dahil masyadong magastos. Bukod pa roon, puro mahal na bagay pa ang pinipili niya. Anumang mahal na bagay ang kunin niya, pinapalitan niya ng mas murang bagay. Pagkatapos mamili, nanood silang dalaw ng tatlo movie. Habang nanonood ng pelikula, natatakot na siya hanggang sa halos himatayin. Sa pag-uwi, ang lahat ay naayos at malinis na. Bigla siyang nagtanong tungkol sa isang bagay. Pagkatapos ay ipinakita niya ito sa kanya. Iyon ang mga script na sinulat niya noon. Ngunit ang mga ito ay hindi na kontento sa mga kliyente. Sa huli ay itatabi na lang at walang sinumang tumitingin. Kaya sinabi ni Xiang Qinyu na kumuha siya ng bagong kahon, linisin ang mga ito at ilagay ulit sa kahon. Hintayin na lang na ang Legend of Xiang Qinyu na sinulat niya ay maging sikat at makikita na rin sa wakas ang mga ito. Kaya noong gabi ay masikap siyang nagsulat ng script. Ngunit siya ay nakatulog pa rin. Kaya kailangan niyang kumuha ng papel at ipatong sa ulo niya para magising siya. Ilang araw na siyang walang humpay na nagsusulat ng script. Nang makita siyang nakamaskara, inakala niya siyang isang demonyo. Kaya nagmaskara rin siya. Pagkalipas ng ilang araw, nagulat siya nang makita siyang hirap na nagpuputol ng kahoy. Gumagawa pala siya ng duyan para sa kanya. Dahil dito, nakaramdam siya ng bahagyang pag-ibig. Sa gabi, masikap pa rin siyang nagsusulat ng script. Bigla siyang nakatanggap ng tawag. Ang crew ng pelikula ay nagpalit ng bida. Humihingi sila ng team ng mga screenwriter na pamilyar sa kanya. Kaya hindi na kailangang ipagpatuloy ang kanyang trabaho dito. Pagkatapos marinig iyon, labis siyang nalungkot. Sa sandaling ito, nakarinig si Xiang Qinyu ng malakas na ingay habang natutulog.
Kaagad siyang bumangon at lumabas. Nagulantang siya nang makita niyang sinusunog niya ang tambak ng script na sinulat niya. Pinayuhan at inalo niya siya, ngunit malungkot pa rin siya. Lahat ng kanyang pagsisikap ay binaliwala ng mga tao. Pagkatapos ay hinila niya siya palabas. Sa labas, nakatingin lang siya sa damit na suot ng manikin. Pangarap niyang suotin iyon kahit minsan lang. Aakma pa sana siyang hawakan siya, ngunit umiwas siya. Palagi siyang nasa tabi niya at sinusuportahan siya. Sinabi pa niya na ipagpatuloy lang niya ang pagsulat ng gusto niya. Pag-uwi, sumulat siya ng isang bahagi ng script at nabasa niya. Nagkaroon na naman sila ng hindi pagkakasundo. Pagkatapos, lumabas silang dalawa sa balkonahe para mag-practice ng script ng magkasama. Bigla, may eksena kung saan tinabig niya ang kamay nito kaya napahiga sa sahig. Kaagad din siyang lumingon at ipinatong ang kamay sa pisngi nito at tinanong kung ayos lang ba ito. Pagkatapos noon, tila unti-unti silang naghalikan. Nakaiyak siya kaya nahinto. Hindi na rin siya matigas ang ulo at sumunod na sa pagsusulat ng script batay sa ideya nito. Pagpasok niya para magpatuloy sa pagsusulat, pinaalalahanan siya nitong kailangan niyang matulog ng maaga ngayon. Huwag magpupuyat. Pagpasok niya sa kwarto at humiga sa kama, bigla niyang naisip na ang pamagat ng script na ihahanda niyang isulat ay nakakainis na idolo. Pagsapit ng gabi, palihim na bumaba ang kapatid na lalaki at pinautos sa katulong na buksan ang telebisyon para manood. Si Ken Stay ay ang matalinong robot sa bahay, kaya mag-isang umupo at kumain si T habang nanonood ng pelikula buong gabi. Kinaumagahan, balak ni Kim Gi-dif na pumunta sa kumpanya upang bawiin ang mga bagay na pag-aari niya. Pagdating niya roon, nakita niya si Gi-dif, ang taong nangutang at hindi nagbayad sa kanya. Kaya lumabas silang dalawa at nagbunutan ng buhok. Biglang dumating si Gang Gi at pinigilan silang dalawa. Pagkatapos, may isa pang binata ang lumapit. Pagkakita niya kay Kisig, nakaramdam siya ng takot. Ngunit tumakbo siya at niyakap si T. Nagsabi ng napaka-intimate na mga salita at sinabing nami-miss niya ito. Ngunit walang naintindihan si T at itinulak lang niya ito palayo. At siya nga pala si Long A, ang kaibigan ni T. Si TC ay isang taong kamukhang-kamukha ni Geng T.S. na nawawala na halos isang buwan. Kaya nang makita siya ni Long A, nagulat at nabigla ito. Nabali pa ni Geng T.S. ang kasukasuan ng kamay ni Long A. Dahil patuloy itong sumusugod kay Geng T.S. Sina Kim E.N.S. at Geng T.S. ay nalito tungkol sa sitwasyong ito. Pagkaraan ng ilang sandali, pumayag si Long A na tanggapin ang script ni Kim E.D. nang hindi na kinakailangang basahin ito. Pagkatapos ay ipinakita pa ni Long A ang telepono niya para ipakita ang larawan ni TC. Talagang ang kamukhang-kamukha niya si Geng T.S. Akala ni Long A na ang taong nakatayo sa harap niya ay nagkaroon ng amnesia. Pagkatapos, hindi na nagsalita si Geng Viet at umuwi na kaagad. Pagbalik sa bahay, sinubukan nilang dalawa na imbestigahan kung sino si Ki. Pero sa labas, dumating si Long A sakay ng supercar. Samantala, nang nag-imbestiga ang dalawang iyon, natuklasan nilang ang araw na nawala si Casey ay ang araw na dumating si Geng Yi sa mundong ito. Pagkatapos, naupo lang siya at nag-isip ng matagal. Sa gabi, pumunta si Kim E sa bar para makipagkita kay Long A. Patuloy lang siyang nagtatanong tungkol sa issue ni Geng Yi. Pagkatapos ay inanyayahan pa niya itong uminom ng napakainit. Masaya rin siya na nagsaya ng gusto sa bar. Samantala, si Geng Yi ay nanatili sa bahay at naghintay sa kanya. Pagkatapos niyang magsaya, binigyan pa siya ni Long A ng isang sobre na may pera. Masyado itong marami kaya hindi siya naglakas loob na tanggapin. Ngunit ipinilit pa rin ni Long Ai ang pera sa kanya. Sinabing ito ay ang taos-pusong kalooban niya para sa kanya. Maya-maya, umalis na si Long A at si Kim E. naman ay lasing na lasing na. Mabuti na lang at dumating si Kuya Gifit Isi para ihatid siya. Pagbalik sa bahay, mahigpit pa rin niyang hawak ang bote ng alak. Bulong ng bulong siya ng maraming bagay kay Kuya. Pagkatapos, umalis pa siya sa swing na ginawa ni Kuya para sa kanya. Nilapitan siya ni Kuya para papasukin, ngunit patuloy lang siyang palikoliko at mas maraming sinabi kay Kuya. Tinangkapan niyang uminom pa ng alak, ngunit agad itong inagaw ni Kuya at hindi siya pinainom. Pagkatapos, natulog silang dalawa sa labas ng balkonahe. Kinabukasan, paggising niya, masakit lang ang kanyang ulo. Nang maalala niya ang nangyari kagabi, naramdaman niyang marumi siya. Nang magising si Kuya, nagpanggap siyang natutulog. Tinangka niyang ibuhos ang tubig sa mukha niya, ngunit bigla siyang bumangon. Biglang dumating ang matalik na kaibigan ni Envit sa bahay. Nagmamadali niyang isiniksik si Envit sa loob ng aparador. Pagkatapos ay tumakbo siya para buksan ang pinto para makapasok ang kaibigan niya. Sa sandaling iyon, habang si Genfit ay nasa loob ng aparador, nalaglag sa ulo niya ang bra ni Kim Edith. Bigla siyang naglabas ng malakas na ingay na narinig ng dalawang babae na nakatayo sa labas. Tumakbo kaagad si Kim Edith papasok. Iniiwan ang kaibigan niya sa labas. Pagkaraan ng ilang sandali, dahil napakataga ni Kim Edith sa loob, naghinala na ang kaibigan niya na may itinatago si Kim Edith sa kanya. Nakiusap si Kim Edith sa kapatid niyang ito na magtago. Kaya lumabas siya sa balkonahe at tumayo roon. Nang pumasok ang kaibigan niya sa kwarto, pumasok siya at binuksan ang aparador para tingnan kung mayroon doon. Hindi rin niya pinalampas ang ilalim ng kama, pati na rin ang itaas ng attic. Nang umakyat siya sa itaas, nakakita siya ng isa pang kama. Kaya, kailangan niya ng paliwanag mula kay Edith. Nagdahilan siya na ang kuya niya ang dumating dito
rito at tumira at hindi pa niya nalilinis. Pansamantalang naniwala ang kaibigan niya rito. Ngunit hindi rin nagtagal. Natuklasan din ng kaibigan si Ifit Isi. Agad na kinailangan ni Nagi Eke at Ifit Isi na magpaliwanag at sagutin ang mga tanong ng kaibigan. Sa pagkakataong ito, ipinakilala din ng kaibigan ang sarili niya kay Kuya na ang pangalan niya ay Jinnay. Inakala pa ni Jinnay na sinasamantala ni Kuya ang katotohanan na medyo kamukha niya ang idolo ni Ifit at tinangka niyang linlangin siya sa pag-ibig at pera. Gayunpaman, pinalampas na ni Jinnay ang bagay na ito dahil pareho na silang matatanda. Pinaalalahanan pa niya silang dalawa na huwag magparami ng populasyon. Bago umalis si Jinnay, sinabi pa niya kay Ifit na sa tingin ko, alam kong seryoso ang Kuya. Binigyan din niya si Ifit ng pulang supot. Ito ay isang anting-anting sa pag-ibig na ibinigay ng isang mataas na monghe kay Jinnay. Sinabi niya kay Ifit na palihim itong ilagay sa mga bagay na madalas niyang dinadala upang maramdaman ang magnetic field. Maghintay lang ng 7,749 na araw at gabi sa full moon kung kailan magsasama ang yin at yang. Siguradong magtatagumpay silang dalawa. Pagkatapos ng ilang sandali, lumitaw sina Ifit Isi at Aid sa mga damit na napakaganda. Mukha silang mga A-list celebrity. Pareho silang papunta sa set ng pelikula. Bigla, hindi maiwasang magulat si Kuya dahil ito ang lugar kung saan siya nag-shoot noon. Pagkatapos, naglibot siya at nakita niya na lahat ng bagay dito ay kawili-wili. Sa pagkakataong ito, si Kim E-Dif ay tinutukso ng isang grupo ng mga lalaki. Galit na galit ang lalaking iyon at sinigawan si Kim E-Dif. Pinilit siyang baguhin ang script. Nagbanta pa siyang sasaktan siya nang dumating ang kapatid na lalaking si Ge. Naagapan niyang hilahin ang kamay ni Kim E-Dif. Kung hindi, baka natumba ito. Ngunit sa kasalukuyan, nakasuot siya ng costume ng isang extra. Kaya hinamak din siya ng lalaking iyon at pinilit siyang umarte ayon sa script. Kung magagawa niya, ibibigay niya sa kanya ang papel. Pagkatapos, naglaban silang dalawa. Napakatensyonado ng sitwasyon. Ngunit para kay Gan Visit napakaliit na bagay lang ito. Sa huli, kinailangan ng lalaking iyon na ibigay sa kanya ang papel. Maya-maya, humarap siya para kausapin si Kim E-Dif. Nakita niya si Long A. Sinabi ni Long A sa kanya na dati ay marami nang nakaaway si Kisi. Kaya pinayuhan niya itong magsuot ng bandana para hindi siya makilala ng ibang tao. Naramdaman niya na hindi sinasagot ng tama ni Long Ai ang punto ng tanong. Nag-aalangan, siguro hindi siya mabuting tao. Pagkatapos ay tumakbo silang dalawa papunta sa set ng pelikula at nakita nilang natatakot umarte si Long. Kinailangan niyang ulitin ng ulitin ang eksena. Nakainis ito kay Gan Vive, kaya ngayon gusto ni Gan Vive na maranasan ang buhay sa kasalukuyang film crew. Para na rin makita nila kung paano umarte ang isang action star. Sa sandaling ito, gumaganap si Gan Vive bilang isang extra. Lubos siyang nakapagbigay ng impresyon sa direktor. Ang bida naman sa pelikula ay hindi pa man nakakasuntok ng kahit sino. Nasuntok na ni Dave silang lahat. Nag-alala si Kim E-Dif kung anong mangyayari sa kanya. Nang matapos ang shooting, sabay silang umuwi. Biglang may isang babae ang tumakbo at tumalon sa likod niya. Akala niya lang talaga ay si Kisi siya. Siya ang kaibigan ni Kisi noong high school. Ang pangalan niya ay Enire. Ngunit wala talagang alam si Genvi. Pupunta rin sa isang lakad. Pagkaraan ng ilang sandali, habang mag-isang nakatayo si Genvi, nakita niya ang isang flycam na lumilipad sa himpapawid. Hindi pa niya ito nakita kaya hindi niya maintindihan. Inakala pa niya na malapit na itong lumipad papunta sa lalaking nakatayo sa hagdanan kaya binalaan niya ito na ikinatakot ng lalaki at muntik na itong mahulog. Biglang dumating si Kim E-Dif at inakala na naman niyang may gulo na naman siyang ginawa. At sa pagkakataon ding iyon, isang malaking tarangkahang kahoy ang biglang bumagsak sa tabi niya. Ngunit buti na lang at may butas ito kaya hindi siya nasaktan. Galit na galit siyang pinagalitan siya. Bigla ring lumabas si Long Ai. Ang lalaking nakatayo sa hagdanan ay biglang nahulog na nagpalipad sa mga pulbos na kulay sa himpapawid. Ang kulay na pulbos ay dumikit kina Long at Kim E-Dif. Sa pagkakataong ito, kailangang tumakbo agad ni Genvi bago pa siya pagalitan ni Kim E-Dif. Sa sandaling ito, uuwi na si Genvi sa bahay ni Kisi. Akala rin ng mga tao rito ay si Kisi siya. Kaya naman, tuwang-tuwa silang yumakap sa kanya at nagtanong kung bakit ngayon lang siya umuwi. Pagkaraan ng ilang sandali, nakarating na rin siya sa bahay ni Kisi. Tinali pa ang mga kamay niya. Sa tabi niya ay ang ina at tiyuhin ni Kisi. Habang nagpupumiglas siya sa tiyuhin niya, bumalik sa bahay ang ama ni Kisi. Inakala niyang naging bastos ang anak niya sa tiyuhin nito, kaya balak pa sana niya itong sampalin. Buti na lang at pinigilan siya ng ina ni Kisi. Pagkatapos ng ilang sandali, naglibot siya sa bahay at nakakita ng larawan niya kasama ang maraming tao. Tiningnan niya ang petsa at mayroong isang babae sa larawan. Naalala niya na sa kanyang siglo, sa araw na iyon, may isang babaeng katulad niya sa litrato ang tumalon mula sa gusali. Nakatayo ang ina ni G.A. sa labas ng pinto at nakatingin sa kanya. Tinanong niya ang lola tungkol sa babae sa larawan, ngunit hindi rin alam ng lola at sinabi lang sa kanyang magtanong kay Dan para malaman ang totoo. Sa sandaling ito, namimili si Ian sa sentro ng bayan nang makita niya si Glenn na nagpapakyut sa isang babaeng matanda. Kaya ba ang lalaking ito ay nakikipag-date sa isang nakatatandang babae? Pagkatapos ng ilang sandali, lumingon siya at nakita si Ian. Patuloy siyang nag-aatubili, umiinom at hindi makapagsalita.
Pagkatapos ay sinabi niyang gutom na siya, kaya gusto na niyang kumain. Kaya sabay silang kumain sa isang napaka-eleganting outdoor na restaurant. Masayang nag-usap silang dalawa, ang tanging problema lang ay medyo nailang si Kim Eden. Pagkatapos nilang kumain at mabusog, sabay silang tumayo para magpalami. Sinamantala niya ang pagkakataon na tanungin siya tungkol sa pagkawala ni Tiff. Ngunit hindi siya nagsalita. Gayunpaman, nang banggitin niya ang High Tiff Bar, nagulat siya at hindi niya maintindihan kung paano niya nalaman iyon. Ngunit ayaw pa rin niyang sabihin sa kanya. Pero nilinaw niya sa kanya na hindi siya masamang tao. Habang papunta na sanang umuwi ang dalawa, nakita ni Kim Gi-dif na may paligsahan sa arm wrestling kung saan ang premyo ay isang self-balancing electric scooter. Kaya agad siyang tumakbo para sumali sa paligsahan. Sumali rin ang binatang si Long A. Ang resulta, si Kim Gi-dif ang nanalo ng unang gantimpala. Nais pala niyang ibigay ang balancing scooter na ito kay Den Vi. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto niya na galit pa rin siya sa binata. Kaya ibinigay niya ang scooter na iyon kay Long A. Nagustuhan din ito ni Long A. Hindi nagtagal, inihatid na rin siya ni Long A sa eskinita. Bigla niyang nakita si Gek VS na naghihintay sa kanya sa eskinita. Naging bastos ito at gusto na niyang ipasok si Kim E.S. sa loob ng bahay. Ngunit humarap naman siya at sinadyang maging mas malapit kay Long A. Ikinagalit ito ng husto ni Deng VS. Nang makapasok na siya sa bahay, humarap si Deng VS at binali ang kamay ni Long A, ipinaharap sa pader. Binalaan pa niya si Long A na huwag makipaglaro kay Kim Edith. Akala pa ni Long A ay nagsiselos siya. Pagkatapos, umalis si Long A at umuwi kaagad. Sa sandaling ito, umakyat na si Geng Viet sa bahay. Bigla niya itong tinanong ng isang tanong na nagpagalit sa kanya. Pumasok siya sa kwarto at tuloy-tuloy na nagsulat ng script. Nang lumabas siya, nakita niya ito sa kusina na nagluluto. Eksakto namang gutom na siya. Nagpanggap din siyang lumabas para kumuha ng inumin. Nagtanong siya kung gusto niyang kumain dahil matatapos na siya. Nang buksan niya ang kalan, hindi ito gumana. Nang balak niyang tingnan kung may problema sa tangke ng gas, may nakita siyang isang kahon na nakatago sa ilalim. Sinubukan niyang hilahin pabalik at pigilan siyang tingnan ito, ngunit hindi niya nagawa. Iyon ay ang 8th card na inilagay niya roon, tinawag na swerte na kasing pula ng apoy. At sa parehong oras, ito rin ay malapit sa tubig upang yumaman. Sinubukan niya ulit hilahin pabalik ngunit muntik na siyang matumba. Isang kamay niya ang sumalo sa ulo niya, ngunit binitiwan niya siya at hinayaan siyang gumulong sa sahig. Habang kumakain, walang humpay niyang pinuri ang galing niyang magluto. Kinaumagahan, bumalik silang dalawa sa set. Pagdating dito, binigyan pa siya ni Long Ai ng isang tangkay ng bulaklak. Ngayon, nagpanggap din siyang may temporary amnesia at hindi na niya matandaan kung sino si Kisi. Ano mang itanong ni Long ay tungkol kay Kisi. Sinasabi niyang hindi niya matandaan. Bukod pa rito, habang nag-iisa siyang nakatayo, narinig niya ang ilang babae na nagkukwento na may nangyaring masamang bagay sa lugar na ito. Noong nakaraang taon, habang nagsushooting, napakalala raw na may namatay pa. Nang marinig iyon ni Long E, nilamig ang buong likod niya. Pagkatapos noon, saan man siya magpunta, nakakaramdam siya ng takot. Sa gabi, habang nakaupo silang kumakain ni Kim E-Evit, nanginginig siya habang kumakain. Bukod pa rito, nagkwento pa siya ng multo sa kanya, na lalo pang nagpatakot sa kanya. Nang nasa loob siya ng bahay, nagkikislap ang lahat ng ilaw, at kusa namang bumukas ang si. Sa tapat ng alas 12 ng gabi, nakita niya na umaapaw ang tubig sa banyo, at puro dugo. Tumakbo siya palabas at nakita ang anino ni Geng Hige. Natakot siya ng husto, dahil mukhang multo si Geng Hige, na umahon lang mula sa tubig. Sa sandaling ito, sinabi ni Long Ai na siya ang nakakita sa taong pumatay kay Gisi. Sa ganoong paraan, hindi na tinakot pa ni Geng Hige si Long. Pagkatapos, umupo si Long E at ikinuwento ang buong pangyayari noong araw na iyon kay Geng Hige. Noong gabing iyon, mismong nakita niya ang isang taong nakabalot ang buong katawan na sinuntok si Kisi mula sa likuran. Sinipa pa ng taong iyon si Kisi sa tubig bago tumakbo palayo. Natakot din si Long E noon. Tumakbo siya palabas ngunit hindi na niya nakita si Kisi. At hindi rin nakita ni Long Ai nang malinaw ang mukha ng salarin. Mula ngayon, hindi na inisip ni Geng VS na masamang tao si Long E. Pagkatapos, kinuha ni Geng VS ang larawan at nagtanong tungkol sa babae doon. Nalaman kay Long Ai na siya ang dating makeup artist ng film crew. Pagkatapos, may nangyaring masamang bagay at bigla siyang naglaho. Pag-uwi sa bahay, inasikaso pa ni Kim E-Evit ang sugat sa kamay niya. Biglang nag-play si Senstay ng kanta na may kinalaman sa pag-ibig para sa kanilang dalawa. Ngunit inutusan niya itong patayin agad ang musika. Kinaumagahan, pumunta si Geng VS sa ospital para bisitahin ang isang taong walang malay na nakahiga sa hospital bed. Iyon ay si Pagkaraan ng ilang sandali, dumating din si Long E. Nakatayo lang si Geng VS at tinitingnan iniisip kung may naaalala ba siya. Biglang, may isang lalaki ang nakatayo sa labas at nakatingin sa loob. Pagtalikod niya, hindi sinasadyang nabangga niya ang nurse. Tumakbo din si Long E palabas at napansin na ang figura ng lalaki ay katulad ng salarin na gumawa ng masama kay Gisi. Tumakbo din agad si Geng VS para habulin siya. Sa kasamaang palad, nang tumakbo siya palabas, nabangga siya ng motorsiklo. Biglang, lumitaw sa kanyang isip ang mga eksena noong binaril siya. Pagkatapos, nagising siya at tumingin sa larawan. May bahagya siyang naaalala. Kasabay nito, naaalala din niya ang ilang salita na sinabi sa kanya ni Kim Edith.
kaya nagdesisyon siyang humarap at humingi ng tulong kay Long A. Pagbalik niya sa bahay noong gabi, nakita niyang nakatulog siya sa duyan. Sinamantala niya ang pagkakataong ito para kunin ang credit card niya na nakatago sa ilalim ng kalan para gumawa ng isang mahalagang bagay. Kinaumagahan, nagdesisyon ang kapatid na lalaking ito na kunin ang pagkatao ni Casey upang makita ni Long A ang direktor at mabawi ang papel. At siya mismo ang gaganap sa pangunahing papel sa pelikula. Kasabay nito, ang taong iyon ay siya rin. Pagkaraan ng ilang sandali, naganap ang pagpupulong at ipinakilala rin siya sa lahat. Biglang may isang matandang lalaki ang tulala na nakatingin kay Dan Giffen. Nang tumayo siya at tinanong siya kung sino siya, sinabi niyang si Casey siya. Ngunit nang makita niya ang kurbatang clip ni Kuya, ay agad niyang natanto na hindi si G, kaya pala si E is Dan siya. Noong 12 taong gulang si Kisin, siya mismo ang pumunta sa mundo ng martial arts. Si Den V ang nagpahintulot kay Isin na manatili sa Den Sin at magtrabaho kasama ang kanyang mga senior. Palaging naaalala ni Gisin si Den V. Kasabay nito, itatago din ni Gisin ang sikreto para sa kanya. Ngayon, nagtataka si Kim E and Seth kay Dan Gisin kung bakit naging si Casey siya. Ang bagay na ito ay pinaplano niya pangunahin upang mahanap ang salarin. Kasabay nito, sinabi rin niya sa kanya na humiram siya ng pera mula sa kanyang card. Nagalit siya kaagad at pinagalitan siya. Ngayon, nakatayo si Geng Lee sa harap ng lahat upang magsalita ng ilang salita. Samantala, nagbago ang kulay ng mukha ni Kim E&V sa ibaba nang marinig niya ang sinabi niya. Nang lumabas siya, malungkot pa rin siya at nag-iisa siyang umupo. Nang lumabas ang matalik niyang kaibigan para aliwin siya, nagkaroon siya ng lakas ng loob na tumayo at makipag-ugnayan sa mga tapat na negosyante. Ang unang taong ipinakilala sa kanya ay si G.E.D.C. Nang magkita silang dalawa, nakilala rin ni G.E.D. si Kim G.E.D. bilang taong nakaupo sa conference room kasama niya kanina. Ngunit nautaw si Kim E&V at hindi makapagpakilala. Kaya naman, nabigo siya sa unang pagtatangka niyang makipagkilala. Sa outdoor party, nakita ni G.E.D. si Kim E.D. na nakaupo at naglalaro ng flower vase na may malungkot na mukha. Nang makita iyon, sumenya siya sa waiter na bigyan si Kim E.D. ng isang baso ng fruit juice. Ngunit nang inilabas, si E.D. ay nakialam at humingi kaagad ng isang baso ng red wine para inumin. Sa pagkakita sa ganitong masamang gawi, si E.D. ay hindi mapakali. Lumapit din siya kay E.D. at binigyan siya ng hair clip. Akala niya binibigyan siya ng kuya ng kaunting lakas ng loob. Hindi inaasahan, sinabi ni D.E.C. na aalis na siya sa isang paglalakbay at hindi alam kung kailan siya babalik. Na nagdulot kay E.D. mula sa kalungkutan tungo sa lubusang pagkawala ng pag-asa. Tumalikod din si Phoenix at si E.D. ay patuloy na nakatingin sa kanyang anino na dahan-dahang lumalayo. Bandang tanghali, nagpa siya si E.D. na makipagkita muli kay si E.D. Sa pagkakataong ito, mas hindi na siya masyadong kinakabahan habang nakikipag-usap kay si E.D. Ito na, nakuha na ni Jin Angan ang puso ni Chai Mook ng kaunti at iniisip niyang muling suriin ng mabuti ang kwento ni Angan. Nang gabing iyon, lumabas ang mag-ina ni Xiang Qingwu at binigyan niya ito ng bagay na ipinadala ng pulis. Bukod pa rito, binigyan pa siya ng nanay niya ng relo bilang alaala bago sumakay ng taxi at umalis. Tamang-tama, lumabas si Angan kasama ang kaibigan niya at nakita si Qingwu doon, ngunit hindi niya ito pinansin at umuwi na kasama ang kaibigan niya. Pag-uwi, ipinakita pa ni Angan sa kaibigan niya ang clip na bigay sa kanya ni Qingwu. Pagkatapos magsalita ng sandali, hindi malaman kung bakit umiyak ng malakas si Angan. Ngunit mayroon siyang matalik na kaibigan na nakaupo sa tabi niya upang aliwin siya. Kaya tumigil na si Angan sa pag-iyak at nagdesisyon na gumawa ng isang bagay na hindi rin alam ni Edie. Kinabukasan, sa training hall ng mga mandirigma ng espada. Ito ang training ground ng mga susunod na henerasyon ng mga mandirigma ng espada. Isa si Qingwu sa pinakamalakas na mandirigma ng espada noong panahong iyon. Nang lumabas siya, tamang-tama namang nakaupo si Angan sa isang sulok at nagsusulat ng nobela. Hindi alam ni Qingwu ang presensya niya, kaya hindi siya nag-alala at umupo para uminom ng tsaa at kumain ng cake. Umiinom din ng tsaa si Angan, ngunit kumakain siya ng prutas. Sa wakas, nakita na ni Qingwu si Angan. Nakita niyang nakaupo ang tiyuhin niya kasama si Angan at nagpapamalas ng pagiging malapit na ikinagalit niya. Kaya tumawid si Qingwu at hinila si Angan sa ibang lugar. Bukod pa rito, hindi niya nakalimutang siraan ang lalaking kausap ni Angan. Ano raw ba yun? Binulag na raw ang lalaki ng material na bagay, kay lupit naman. Ngunit nagalit si Angan at inihagis ang tubig sa mukha ni Qingwu na hindi niya inasahan. Dahil sa sobrang galit, umalis din si Qingwu sa pagtataka ng lahat. Nasa loob ng silid si Angan nang pumasok ang nanay ni Longda. Nakakita pa ng oras si Qingwu para pumunta, ngunit sino ang mag-aakala na nang lumabas si Angan ay nagpakita siya ng galit. Hindi lang yon, kinilala pa ni Nanay Longda si Angan bilang kanyang manugang na ikinagalit ni Angan. Samantala, sa labas ng set, nakikipaglaban si Qingwu sa kanyang katrabaho dahil iniisip nito na gusto niya si Angan kahit na gusto niya talaga ito. Pagkatapos magalit, lumabas si Angan upang kumain at uminom kasama ang matalik niyang kaibigan. Hindi siya nagdalawang isip na magsalita ng masama tungkol kay Qingwu sa kaibigan niya kahit na hindi interesado ang kaibigan niya. Hindi rin mas maganda ang sitwasyon ni Qingwu
Kinwoo. Lumabas din siya para kumain at uminom upang kalimutan ang kalungkutan niya. Ngunit ang problema, lasing na si Kinwoo ngayon at kailangan ng tulong. Kahit na nakahiga na sa mesa dahil sa kalasingan, nang dumaan si Angan, sinunggaban pa rin niya ang paa nito, kaya bumagsak ito na nakasubsob sa ilo. Ngunit hindi niya alam kung sino ang sumunggaban sa kanyang paa, iyon ang masakit. Biglang tumawag si Tengxi, kaya lumingon si Angan at sa kanya lang napansin na nakaupo pala si Kinwoo roon. Sunod-sunod na inis, kailangan pa ni Angan na bayaran ang inuman ngayong gabi gamit ang pera mismo ni Kinwoo nang tulungan niya itong umuwi. Nang makita ang sugat sa kamay niya na gawa ni Kinwoo, nalungkot din si Kinwoo kahit nalasing siya. Kaya, dahan-dahan niyang hinipan ang sugat ni Angan na nagdulot ng kakaibang damdamin kay Angan. Hindi lang iyon, muntik na ring halikan ni Kinwoo si Angan, ngunit bago pa magdikit ang kanilang mga labi, bumagsak siya sa balikat nito. Pag-uwi, naghihintay na si Longda kay Angan sa labas ng pinto. Ngunit kailangan niyang gampanan ang tungkuling alalayan ang tiyuhin, si Kinwoo, papasok sa bahay. Samantala, pumasok si Angan sa banyo, hinawakan ang kanyang kamay, at naalaala ang sandali na inalagaan siya ni Kinwoo sa pamamagitan ng paghipan sa kanyang sugat. Kinabukasan, sa set, may isang binata na bumaba mula sa kanyang motorsiklo, cool na cool. Ngunit pagkaraan ng isang segundo, lumabas si Angan at binigyan siya ng isang sampal. Hindi lihim sa lahat na ito si Ebao, ang mahal na kapatid ni Angan. Lumabas siya para makita ang kanyang kapatid upang paalalahanan lang siyang itago ang lumang sasakyan dahil nakakaabala ito sa set kung saan siya nagtatrabaho. Nang magyakapan ang magkapatid ng mahigpit, nakita ito ni Kinwoo. Akala niya ay may masamang ginagawa ang nakababatang lalaki kay Angan kaya tumakbo siya at binigyan ito ng ilang suntok. Ngunit pagkatapos magbitiw ng ilang atake, pinatigil siya ni Angan dahil ito ang kanyang nakababatang kapatid. Nang marinig iyon, bigla namang nalito si Kinwoo. Samantala, dinala ni Tengxi si Ebao upang magpagaling. Mukhang napakalapit ng dalawang ito. Ngunit hindi nila alam na nasa labas si Angan, ang ahensya ng impormasyon, at nakikinig sa bawat galaw nilang dalawa. Pagkatapos makinig ng palihim, lumapit din si Kinwoo at idinikit ang tainga niya upang makinig kasama si Angan, na ikinagulat niya at hinila siya palayo. Lumabas siya rito pangunahin upang tanungin kung alam niya kung saan nagpunta ang 1,000 yuan niya. Naalala ni Angan na kinuha niya ang pitaka nito kahapon upang bayaran ang pagkain. Ngunit ang 1,000 yuan ni Kinwoo ay ginamit na ni Angan upang bayaran ang pagkain at upahan ang taxi para makauwi siya, kaya hindi na siya nagtanong pa at pumunta na sa set. Sa labas, may isang lalaki na sa mukha pa lang, alam mo nang masama. Kasama niya ang isang lalaking mukhang tanga na dumating dito upang subaybayan si Kinwoo. Hindi lang iyon, inutusan pa ng lalaki si Ace High na pumasok sa silid ni Kinwoo upang maglagay ng listening device. Ngunit sa sandaling iyon, pumasok si Kinwoo sa silid at nagtago ang lalaki sa likod ng kurtina. Hindi niya alam kung anong puwersa ang nagdulot ng pagkahilo kay Kinwoo. Pagkaraan ng 1 segundo, bumalik ang lakas niya at hindi pa rin naglakas loob na kumilos ang lalaki dahil takot na takot. Nang lumabas si Kinwoo, tumakas din ang lalaki patungo sa kotse. Ipinakita pa niya sa pinuno ang tropeo na nagawa niya. Hindi lang naglagay ng listening device, nagkabit pa ng kamera sa silid ni Kinwoo. Paglipat ng eksena sa hapon, dumating si Angan sa set upang bumisita. Sa loob, may isang lalaking clumsy na aksidenteng nakatumba sa mga bloke. Nagkataon na bumagsak ang mga ito sa kinaroroonan ni Angan. Ngunit buti na lang at dumating si Longda at sinalo ito para sa kanya. Hindi pa niya nakalimutang magbitaw ng matatamis na salita upang ligawan siya na ikinagulat ni Angan. Ang nakababatang kapatid niyang si Ebao ang namumuno sa cleaning crew dito ngayon. Ngunit dahil medyo limitado ang budget, kulang sa manpower para maglinis, buti na lang at nandito si Longda pumalakpak siya at may 10 janitor na pumasok para tumulong kay Ebao sa paglilinis. Pagkatapos ng ilang sandali ng paglilinis, natapos na rin ang trabaho. Umupo ang magkapatid na Kiev at Ebao at tiningnan ang litrato na nakasabit sa kabinet. Hindi alam ng ate kung ano ang ibig sabihin ng larawan, ngunit sinabi ng kapatid na ito ang larawan na sumisimbolo sa kanilang ama. Pagkatapos magkwentuhan ang magkapatid ng sandali, pareho silang malungkot na malungkot. Ngunit buti na lang at kasama pa rin ni Ebao ang ate niyang si ES upang aliwin siya at bigyan ng ilang salita ng paghihikayat. Kinabukasan, pumunta si ES sa kumpanya ni AEC para talakayin ang script kasama niya. Nang nag-usap silang dalawa, diretsahan ang sinabi ni AA na hindi niya gusto ang script na isinulat ni E sa pagkakataong ito. Gayunpaman, binigyan pa rin ni si ES ng isa pang pagkakataon at ibinigay sa kanya ang eksklusibong kontrata sa pagsusulat ng script ng Keychain. Tuwang-tuwa si Ian na makipagtulungan sa kumpanya ni GED. Nang bumaba siya, nakita niya muli ang kanyang matalik na kaibigan. Kaya, lumapit si Ian at ipinagmalaki sa kaibigan na matagumpay siyang nakipagtulungan sa kumpanya ng pagsusulat ng script ng Keychain. Masaya rin ang kaibigan para kay Ian at hindi pa nakalimutang paalalahanan siyang huwag kalimutan ang kaibigan kapag yumaman na. Sa bahay naman ni Kinwoo, nakita niya si Longda na lumabas na may magarang damit. Nang tanungin niya kung saan pupunta, sinabi nitong manliligaw, kaya nagtaka si Kinwoo. Agad siyang nag-online upang hanapin ang ibig sabihin ng manligaw at nalaman niya ang kahulugan. Bigla niyang naisip ang sitwasyon na magiging magkarelasyon sina Longda at Angan. Kaya, tumakbo siya papunta sa dalawa at nagbigay ng mga dahilan upang hindi makasama
ni Longda si Angan. Ngunit hindi ito gumana kaya ang tatlong tao ay sabay-sabay na lumabas. Ngunit ang dalawang lalaking ito, habang kasama si Angan, ay nag-uunahan upang maging mas malapit sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, habang nawawala si Longda, hinawakan ni Kinwoo ang kamay ni Angan at lumabas sila, na ikinatuwa niya. Nagpunta sila sa isang bridge ng lobo, nang may isang estranghero na nakabangga kay Angan at nahulog ang kanyang suklay. Kung nawala ang isang bagay, makakakuha ng iba. Habang dinadala siya ni Kinwoo para tingnan ang mga lobo, sumenyas siya kay Angan na sumunod. Ngunit lumapit siya at hinawakan ang kamay niya, napaka-oportunista. Dahil nakita niyang medyo maliit si Angan, binuhat siya ni Kinwoo, na labis na ikinatuwa ni Angan. Pagkaraan ng ilang sandali, tumakbo din si Longda na may mukhang galit nang makita si Angan na nakasuot ng damit ni Kinwoo. Pagkatapos, sabay-sabay silang pumunta sa lugar ng paghiling. Agad namang nagpalipad ng lobo si Angan at nagdasal para sa mga nais niya. Samantala, si Kinwoo na nakatayo sa tabi niya ay nakatingin lang sa kanya nang may paghanga. Pag-uwi, inalala pa rin ng dalawang tao ang mga nangyari sa pinuntahan nila kanina. Lalo na ang binata na si Kinwoo. Kinaumagahan, nag-aagawan pa rin sina Longda at Kinwoo kung sino ang susundo kay Angan. Kasabay nito, dumaan siya sa dalawa, ngunit si Longda ang unang tumakbo palabas para makipag-usap. Ngunit hindi pinansin ni Angan si Longda at tumingin lang kay Kinwoo. Ang mamamatay tao ay nasa set din plano niyang bugbugin si Kinwoo hanggang sa maparalisa ito. Nang bumaba siya sa lugar kung saan kukunin ang mga mainit na gamit, palihim niyang kinuha ang mga kagamitang inihanda niya. Samantala, si Kinwoo sa kabilang banda ay hindi pa rin nakakalimutang tingnan si Angan bago pumasok upang mag-shooting. Sa unang eksena, nang kailangan niyang kalabanin ang ilang sundalo, isang kaway lang ng kamay ni Kinwoo at patay na silang lahat. Ibinuhos pa rin niya ang kanyang panloob na lakas upang madaling patumbahin ang kalaban. Ngunit nang masuntok siya ng masamang lalaki, naramdaman ni Kinwoo na hindi ito tao sa set. Nag-innova ang dalawa ng kaunti at natanggal ni Kinwoo ang maskara ng lalaki at nakilala niya itong isang kakilala. Sa sandaling iyon, nasuntok din siya ng lalaki at bumagsak. Buti na lang at nakahawak pa rin si Kinwoo sa isang lugar. Ang lalaki naman ay hinila ng kanyang tauhan pababa. Buti na lang at nasalo siya ni Kinwoo. Ngunit hindi inaasahan ng dalawa na nagplano pala ang tauhan na patumbahin silang dalawa. Ginawa ito ng tauhan dahil sa galit. Dahil sa matinding galit kay Kinwoo, nakipagtulungan siya kay Ahaw upang alisin si Kinwoo. Agad namang dinala si Kinwoo sa ospital. Labis na nag-aalala sina Angan at Longda para sa kanya ngayon. Nang marinig niyang may gustong manakit kay Kinwoo, labis na nag-alala si Angan at tinanong ng detalyado ang tungkol dito. Ngunit sinabi lang ni Longda na bumalik ang isang walang kwentang lalaki nang hindi binanggit kung sino, kaya mas lalong nag-alala si Angan. Sinabi rin ni Longda sa kanya na dahil ayaw ni Kinwoo na madamay si Angan, itinago niya ito sa kanya. Nang lumabas ang doktor, labis silang kinabahan. Nang marinig niyang sinabi ng doktor na hindi na maililigtas si Kinwoo, natigilan si Angan. Nang dalhin ng dalawang nurse ang katawan, labis silang nalungkot. Ngunit nang alisin ang takip sa mukha, hindi pala ito si Kinwoo, na lalong ikinagulat nilang dalawa. Kaya, umupo si Angan ng mag-isa at umiyak ng malakas. Biglang may kamay na humipo sa kanya, at iyon pala si Kinwoo. Hindi tumigil si Angan sa pag-iyak at lumapit upang yakapin siya ng mahigpit. Sa bandang huli lang niya nalaman na si Kinwoo ang niyakap niya, kaya mabilis siyang bumitaw upang hindi mapahiya. Pagkatapos, umupo silang dalawa at marami silang pinag-usapan. Sinabi pa rin ni Kinwoo kay Angan na kailangan niyang panatilihin ang distansya niya dahil sa takot na madamay siya. Ngunit nang tumalikod siya upang umalis, tumayo si Angan at ipinahayag na hindi niya siya iiwan. Kinabukasan, nagdala ulit si Angan ng bag ng prutas sa silid ni Kinwoo. Pagkapasok niya, nakita niya ang kanyang mga magulang at si Longda doon. Kaya, ang mukha niya ay naging nahihiya mula sa pagiging masaya. Buti na lang at tumayo si Longda upang tulungan siya at ipinakilala si Angan sa mga magulang ng magiging asawa niya. Ang bibig ni Longda ay laging nagsasabing magkaibigan lang sina Angan at Kinwoo, kaya ginalilito si Kinwoo. Maya-maya, nang umalis na ang mga magulang ni Kinwoo, may dalawang pulis na dumating at nag-imbestiga kay Kinwoo. Si Angan lang ang kasama niya. Nang tanungin ng pulis kung sino siya, nagpanggap si Angan na tagapag-alaga ni Kinwoo. Ipinahayag ng pulis na namatay na si Ahaw. Ngunit sa ngayon, hindi pa matukoy kung sino talaga ang may gawa ng insidente. Hindi nagdududa si Kinwoo na si Ahaw ang gumawa nito, ngunit iniisip niya na may ibang tao na nagbigay ng pagkakataon sa kanilang dalawa na mag-away at sinamantala ang pagkakataong iyon upang lubusang sirain ang dalawa. Sa mga sumunod na araw, patuloy na naghahanap si Angan ng mga pahiwatig tungkol sa salarin. Hindi rin niya nakalimutang magdala ng pagkain gawa niya mismo para kay Kinwoo. Kumain naman siya, ngunit kakaiba ang lasa ng luto niya, kaya ginapangiwi si Kinwoo. Napilitan ding sumuko si Angan dahil wala siyang nakitang mahalagang palatandaan. Pag-uwi, nagreklamo siya sa kanyang matalik na kaibigan, ngunit pinayuhan siya ng kaibigan na makinig kay Kinwoo at panatilihin ang distansya niya rito. Bigla siyang may naalala habang nakaupo kasama ang matalik niyang kaibigan. Hindi niya alam kung ano ito, ngunit biglang naalala ni Angan ang sinabi ni Kinwoo. Hindi niya alam kung ano ito, ngunit tumakbo si Angan pabalik sa silid ni Kinwoo
Kinwoo at tinawagan ang kaibigan niya upang tanungin kung aling bahagi ang nawalan ng signal. Kaya, ginulo ni Angan ang silid ni Kinwoo at naghanap ng isang bagay na nakakagulo sa network system. Pagkaraan ng ilang sandali, nahanap din niya ito at tumanggap din ang salarin ng tawag mula sa pulis. Pagkatapos noon, dumating din siya sa istasyon at sumailalim sa interogasyon. Ngunit hindi siya nasaktan at umuwi din pagdating niya sa pinto. Nakita niya sina Angan at Kinwoo na papasok. Mabilis siyang nagtago sa ibang lugar upang maiwasan ang dalawa. Mabilis din pumasok sina Kinwoo at Angan upang makipag-usap sa mga pulis. Ibinigay din ni Kinwoo ang ebidensya ng salarin na ikinabit sa kanyang bahay para marinig ng mga kasamahan. Na-extract din ng pulisya ang isang bahagi ng kamera sa party na may nag-istorbo. Pinaghihinalaan din nilang mayroong tao sa likod na sinadyang gawin ang mga bagay na ito. Pagkatapos ng trabaho sa istasyon ng pulis, umuwi na silang dalawa. Inutusan pa ni Kinwoo si Angan na bilhan siya ng mga bagay, napakabait. Pagkatapos niyang bumili ng pagkain at umuwi, nakita niya si Kinwoo na walang kibo sa sahig. Agad niya itong tinulungan na umupo sa sofa. Nang aalis na si Kinwoo, niyakap siya ni Angan at sinabing ayaw na siyang paalisin dahil sa takot na mapahamak siya. Bukod pa riyan, pinilit niya itong umupo at nagbanta na parang totoo, kaya pumayag din si Kinwoo. Ang dalawa ay naglaro, kumain, at nagsaya sa loob ng bahay ng masaya. Nang gabing iyon, nagmagic pa si Kinwoo at naglabas ng isang rosas upang ibigay kay Angan. Kinabukasan, habang nakaupo si Kinwoo na sumasakit ang ulo dahil sa smartwatch, tumawag ang nanay niya. Nag-usap lang ang mag-ina ng ilang sandali at pagkatapos ay binaba na ang tawag. Pagkatapos, namili sina Angan at Kinwoo. Ngunit hindi nila alam na matagal na pala silang sinusundan ng lihim na mamamatay tao sa bawat galaw nila. Nang tumawid sila sa kalsada at nagulat si Angan, mabilis na lumipat si Kinwoo sa ibang lugar. Doon, nalaman din ni Angan na matagal na siyang gumaling sa pinsala niya sa binti. Kaya, nagalit siya at hinabol at sinipa siya, kahit na hindi siya tinamaan. Pag-uwi sa gabi, kailangan pa ni Kinwoo na maging alipin at masahihin ang balikat ni Angan. Bigla siyang nakatanggap ng abiso na naaprubahan na ang script na isinulat niya at naipasok na rin ang pera sa kanyang account. Lubos na natuwa si Angan at si Kinwoo naman ay pilit na gustong makita ang script ni Angan, ngunit hindi niya pinayagan. Kinabukasan, sa lugar kung saan ginagawa ang mga painting, nag-aaway sina Kinwoo at Longda kaya kinailangan na namang mamagitan ni Angan. Dumating din si Choi Mo-ok ngayon upang tingnan ang mga perpektong painting. Sa kasamaang palad, naapakan niya ang imburnal at muntik na siyang matumba. Buti na lang at tumakbo si Ebao at nasalo siya. Natigilan sila ng 5 segundo bago sila nakabawi. Ang nangyari lang ay nabasag nila ang isang florera doon. At napakamahal pa naman ng florera na iyon. Nang tumakbo ang empleyado doon upang tanungin siya, sinabi niyang pananagutan niya ang florera. Nang itanong niya kung sino ang manager, nagulat siyang malaman na si Ebao pala ang manager. Ang taong nakatayo sa likuran niya. Pagkatapos, lumabas silang dalawa upang mag-usap ng pribado. Sinabi ni Choi Mo-ok na babayaran niya ang florera ngayon din, ngunit ang unang bagay na gusto niya ay makipagkaibigan sa WeChat sa kanya. Pumayag na lang si Choi Mo-ok na iscan ang code at makipagkaibigan sa kanya. Sa loob ng exhibit, lumapit si Tengxi na nakasuot ng sombrero at sunglasses at binangga si Angan. Pagkatapos, tinanong lang ni Tengxi kung nasaan ang nakababatang kapatid ni Angan. Nang binanggit lang niya, dumating ang binata at inanyayahan silang lahat na mag-team building. Mabilis namang dumating ang lahat sa kagubatan kinagabihan. Pagkatapos, naghanda na rin ang lahat ng gamit para mag-camping. Naghanda si Angan ng mga gamit kasama si Longda samantala, mag-isa lang si Kinwoo. Habang kumakain siya sa gabi, nakita pa rin niya si Kinwoo na abala sa loob ng tent. Kaya, tumakbo siya upang tulungan siya. Sa kasamaang palad, nahulog siya sa kanya na nagdulot ng mabilis na pagtibok ng puso nilang dalawa. Maya-maya, umupo silang dalawa at nag-usap habang naglalaro ng masaya ang lahat. Ang kanilang usapan ay tungkol lang kay Ibao. Bigla niyang sinabi na gusto niya si Angan. Gusto niya ang katatagan niya at ng kapatid niya. At alam naman pala ni Angan na sinadya niya noong swipe in ang card niya. Ginamit ang pera niya para layuan niya siya. Ngunit ang gusto niyang sabihin ay kahit anong mangyari, maaari nilang harapin ito ng magkasama. Ang dalawang tao ay mas mahusay kaysa sa isa. Nalungkot din si Longda nang makita niyang nag-uusap ang dalawang iyon. Pag-uwi niya, umiyak siya at nagreklamo sa kanyang mahal na ina na inagaw sa kanya ang taong gusto niya. Sinabi niya sa kanyang ina na siya ay isang taong gusto. Siya ay isang napakabait na tao, napakabait. Unti-unti, hindi lang siya isang espesyal na nilalang kundi ang taong nagparamdam sa kanya na gusto niyang maging mas mabuting tao para sa kanya. Nang marinig iyon ng ina, sinabi niyang tutulungan niya ang anak niya dahil masyadong maaga para sumuko ngayon. Ang mahinahon na pamimilit ay walang silbi, ang pagiging mapilit ang siyang magtatagumpay. Kinaumagahan nagdala si Longdae ng isang palumpon ng bulaklak sa bahay ni Ian. Ngunit kinuha ni Kinwoo ang palumpon at hindi niya ito pinahintulutang ibigay kay Ian. Kaya si Longdae ay umuwi nang wala siyang nagawa. Bigla, dumating ang isang lalaki sa bahay, na mukhang katulad ng salarin na sumakit kay Sayu. Laking gulat ni Ian, nakilala niya ito, siya pala ang kaibigan niya noong bata pa na si Easy. Pagkaraan, habang nakaupo si Easy at nakikipag-usap kay Ian, binanggit niya ang pangalan ni tao
Tao na ikinagulat ni Kinyu. Nalaman niya na si Tao pala ang kaibigan nilang dalawa. Habang umiinom si Easy, sinadya niyang ibuhos ang tubig sa kanyang kamay. Pagkatapos pumasok siya sa banyo at sinadyang sirain ang gripo. Kaya habang abala sina G-Edit at Kinyu sa pagsasaayos ng gripo, kinuha niya ang relo, inilagay sa bulsa at umalis. Pag-uwi niya, kinuha niya ang martilyo at dinurog ito. Siya pala ang nanakit kay Kinyu. Kasabay nito, naglagay pa siya ng nakatagong kamera sa bahay ni Edith. Sa sandaling ito, nagtataka si E-Edit kung bakit laging nagloloko ang cellphone niya nitong mga nakaraang araw. Samantala, hinahanap naman niya ang relo na bigay ng nanay ni Zayu. Doon niya lang nalaman na nawawala na pala iyon. Pagkatapos naghanap din siya at nakita niya ang eksaktong kaparehong relo. Pareho silang hindi naghinala. Sa pagkakataong ito, ipinakita rin niya kay Edith ang larawan kung nasaan si Tao. Kasabay nito, ikinuwento rin niya rito na dati nakakita rin siya ng babaeng kamukhang-kamukha ni Tao. Ibig sabihin, ang lahat ng nangyayari ay maaaring may kaugnayan din kay Tao. Gayunpaman, sa nakaraan ay hindi niya matandaan ang pangalan ng babae, kahit na nakita niya ito ng ilang beses. Pagkatapos, ikinuwento rin ni Edith na noong bata pa si Tao ay mayroon siyang sakit na tinatawag na phenostin effect. Isa itong uri ng bihirang genetic disease. Si Tao ay madalas manginig ang kamay at ang memorya niya ay hindi rin ganoon kaganda. Bukod pa rito, si Tao ay may kakaibang amoy sa katawan. Siya ay sa katunayan isang inabandona na bata na inampon ni Ginang Tao. Noong panahong iyon, dinala siya ni Ginang Tao sa maraming malalaking ospital. Ngunit lahat sila ay nagsabing huli na ang lahat kaya nag-iwan ito ng mga di mapapagaling na epekto. Sina Cheesy, Edith at Tao ay matalik na magkakaibigan mula pa noong bata. Kaya lang, si Easy ay maagang umalis upang mag-aral sa labas. Si Tao naman ay nanatili sa bayan upang mag-aral ulit dahil sa kalusugan niya. Ngunit si Easy, kahit na maganda ang kanyang academic performance, palagi siyang nagsasabing hindi siya nakapasa sa paaralan na gusto niya. Ang tatlo ay malamang na nagkahiwalay noong panahong iyon. Nang dumating si Edith sa Shanghai, hinikayat niya si Tao na mag-aral ng mabuti at pagkatapos ay sumama sa kanya sa Shanghai. Pagkatapos nito, si Tao ay nag-aral ng napakasipag sa loob ng 3 taon. Nahirapan siyang makapagtapos. Si Kizzy ay gusto sanang makasama si Tao at sabay silang mag-aral sa Shanghai. Gayunpaman, ang tatlo silang lahat ay nanirahan sa iisang lungsod. Ngunit pagkatapos noon, ang relasyon ng tatlo ay hindi na kasing lapit noong bata pa sila. Matapos marinig ang kwento, inisip agad ni Kinyu na kung hindi lang aksidenteng nasaksihan noon ni Lilong Dai ang lahat ay mag-iisip na nadulas si Zayu at nahulog sa tubig. Kaya kung si Kinyu ay talagang namatay dahil sa pagkahulog tulad ng plano ng salarin, hindi malalaman kung gaano karaming ebidensya ang mayroon upang patunayan na ang kanyang kamatayan ay hindi isang aksidente. Kaya lalo pa nitong pinapakita na siguradong may kinalaman siya at si Tao sa isa't isa. Kinabukasan nagpunta si Eve sa supermarket at nakita niya si Kizzy na nagtatrabaho roon bilang empleyado. Alam niyang nahihirapan si Kizzy kamakailan. Kaya naman nagbigay siya ng kaunting pera para gamitin niya. Kasabay nito, alam niyang marunong si Kizzy magkumpuni ng cellphone, kaya ibinigay niya ito sa kanya para ayusin. Pagkaraan ng ilang sandali, habang naglalakad siya sa mall, biglang may 2 bodyguard na lumapit at humarang sa kanya. Pagkatapos inanyayahan siya upang kausapin ang nanay ni Longday. Matagal na siyang hinihintay ng ginang doon. Hindi lang iyon, tinawag pa niya itong manugang. Pagkatapos ay nagmayabang siya na ang mall na ito ay pag-aari ng kanilang pamilya. Pagkatapos nito, dinala niya si Ian para mamili ng maraming gamit. Lahat ng iyon ay ibinigay niya sa kanya. Kahit gustong umuwi na ni Exit, pinipilit siya ng ginang na manatili at inalagaan siya ng husto. Pag-uwi ni Exit kinagabihan, pagod siya habang bitbit ang maraming branded na gamit. Si Kinyu naman ay nakaupo at tulalang naghihintay sa kanya. Agad din siyang nagkwento kay Kinyu tungkol sa pagkikita nila ni Cheesy noong araw na iyon. At pati na rin ang larawan na minsan ng pinost ni Tao. Kasama doon si Easy at Zayu. Nagsimula na rin siyang maghinala kay Easy. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi nila maintindihan kung paano siya nahulog sa ibabaw niya. Pagkatapos ay hindi na nila pigilan ang kanilang sarili at naghalikan. Kinabukasan, habang nasa daan si Ian, nakita niya si Kinyu na papunta rin doon. Nagdala pa siya ng payong dahil alam niyang ulan na. Habang naglalakad, sinabi niya rito na bukas ay ang ika-negatibo 48 anibersaryo, ang araw pagkatapos magperigi ang kometa ng Bennett. Napakabihira nito, ngunit hindi niya naintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. Kaya sinabi niya na gusto niyang magdiwang sila ng magkasama. Ngunit itinuring lang niya itong walang kabuluhan. Bigla siyang hinalikan niya ng mga 30 segundo. Pagkatapos, pareho silang nahiya at sakto namang nagsimulang umulan. Buti na lang at inihanda niya ang payong. Kinaumagahan, habang nagme-makeup siya at nakita niyang aalis si Kinyu, nagmamadali rin siyang tumakbo palabas.
Kahit na hindi pantay ang lipstick niya, pinuri pa rin siya ni Kinyu na maganda ang kanyang lipstick. Maya-maya, dumating siya upang tulungan ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki sa promosyon. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Longdae na nag-aanyaya sa kanya na kumain sa gabi. Ngunit tinanggihan niya ang imbitasyon ni Longdae. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatanggap ng tawag si Ibao, ang nakababatang kapatid ni Edith, mula kay Longdae, at si Ibao ay lubos na sumusuporta kay Longdae para sa kanyang kapatid. Kaya tinawag niya si Longdae upang pumunta roon. Hindi nagtagal at dumating si Longdae na nakasuot ng panda costume na ikinagulat ni Edith. Pagkaraan, nagpatawa pa siya kay Edith. Nang matapos ang promosyon, ay hawak na tiket sa sinehan si Edith. Balak niyang manood kasama si Kiyu. Sino ang mag-aakala na pilitin siya ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki na imbitahan si Longdae na manood ng scene. Kaya napilitan siyang yayain si Longdae na manood ng scene kasama siya. Hindi nagtagal, laking gulat nila nang pumasok sila sa sinehan at makita nila si Ibao at ate mo na naghahalikan ng labis na parang eksena sa pelikulang pinapalabas. Pagkatapos, si Ibao ay lumabas at nakangiti ng palihim. Gayunpaman, agad na tumakbo si Ian at pinagalitan ang kanyang kapatid. Dahil ang hinalikan ni Ibao kanina ay ang supervisor ni Ian. Binalaan ni Ian si Ibao na lumayo ng kaunti sa babae dahil nahirapan si Ian na makipagkontrata sa babae. Ngunit ayaw naman ni Ibao dahil gusto niya si ate mo. Kahit maging daang-daang piraso ang sasakyan niya, gusto pa rin niya si ate mo. Sa sandaling ito, si Kinyu ay nakatayo at tinitingnan ang damit na gusto ni Ian. Gabi na nang pumunta siya sa isang flower shop upang bumili ng cactus para kay Edith. Ngunit sakto namang nakatayo rin doon si Easy at bumibili ng bulaklak. Nang matapos bumili si Kinyu, sumunod pa rin si Easy sa likod niya. Naghinala na rin si Kinyu. Sa kabilang banda, si Ian ay nakatayo at nakikipag-usap kay Longdae. Nais na sana niyang magtapat sa kanya, ngunit pinigilan niya itong magsalita. Sinabi lang niya na simula pa noon ay masaya na siyang kaibigan niya. Sa puso niya, siya ang taong gusto niyang lapitan para humingi ng tulong kapag nahihirapan. Pagkatapos, si Longdae ay aalis na sana upang kumuha ng kung ano sa trunk ng kotse. Bigla na lang dumating si Kinyu. Agad siyang tumakbo patungo kay Kinyu kaya nasaktan si Longdae. Dali-dali siyang nagmaneho ng kotse patungo sa basurahan. Palibhasa, naghanda pala siya ng bulaklak at regalo sa trunk ng kotse para magtapat kay Edith. Ngunit ngayon, lahat ng iyon ay itinapon sa basurahan. Nang makauwi na sina Kinyu at Edith, hindi maintindihan kung bakit nakasimangot siya. Bukod pa riyan, sinabi pa niya kay Edith na nakakain na siya ng hapunan. Nang tanungin ni Edith kung anong nangyari sa kanya, hindi siya nagsalita at umakyat na lang sa bahay. Buong gabi siyang nagpabalik-balik at hindi makatulog. Gutom na gutom siya kaya lumabas siya para kumuha ng pagkain. Hindi niya inasahan na makikita niya si Kinyu na nakatayo ng tahimik sa balkonahe. Nang matapos siyang kumain, lumabas siya at nagtapat ng pag-ibig sa kanya. Ngunit hindi pa rin siya lumingon. Palibhasa, nakasuot pala siya ng headphones. Kaya ang lahat ng sinabi niya kanina ay walang saysay. Nang bumalik siya sa kanyang silid, pabalik-balik siya sa pagkakahiga. Samantala, inaalala ni Kinyu ang mga pangyayari kagabi. Matapos malaman na sinusundan siya ni Hizzy, mabilis niya itong hinabol. Nag-away sila ng matindi. Bigla, parang naging invisible ang kamay niya at kaya nitong tumagos sa katawan ni Hizzy. At ang mga alaala niya sa nakaraan ay biglang nagbalik. Samantala niya ang pagkaabala nito, kaya sinipa siya nito at napatumba sa lupa. May balak pa sana siyang paluin siya ng stick, ngunit sa kabutihang palad ay may nagpapatrulyang dumating. Mabilis siyang tumakas at nakalimutan niya ang kanyang pitaka. Pagbalik sa realidad, hawak niya ang pitaka at napagtanto na baka hindi na siya magtatagal sa lugar na ito. Kaya, lumabas siya at tiningnan si Edith na natutulog. Ang totoo, narinig niya ang lahat ng pagtatapat ni Edith kanina. Nagkunwari lang siyang nakasuot ng headphones para hindi mapansin. Kinaumagahan, habang kumakain sila ng almusal, tahimik lang siya at hindi nagsasalita. Palakad-lakad siya upang tingnan kung napapansin siya nito. Ngunit nanatili siyang malamig. Pagkatapos, lumabas siyang muli at iniwan si Ian mag-isa sa bahay. Sa pagkakataong ito, kinuha ni Ian ang headphones at nakitang sira na ito. Naalala niya na suot ito ni Kinyu noong isang araw. Kaya nalaman niyang narinig pala niya ang lahat ng pagtatapat niya sa kanya. Nang dumating siya sa set ng pelikula, malungkot siyang hawak ang headphones. Lumabas si Longdae at nagtanong na naging dahilan ng pagluha niya. Pagkatapos ay kinuha ni Longdae ang tissue para punasan ang kanyang luha. Nang makita niyang nalulungkot siya dahil kay Kinyu, galit siyang hinila siya para harapin ito. Samantala, si Kinyu ay nakaupo at inaayos ang kanyang buhok. Nang tumayo siya sa harap niya, wala siyang sinabi. Kinuha lang niya ang headphones at humingi ng tawad dahil nasira niya ito. Inamin din niya na narinig na niya ang pagtatapat niya. Ang problema, kailangan niyang sabihin ngayon ang mga salitang labis na makakasakit sa kanya. Sinabi niya na simula pa noon, itinuturing lang niya itong kaibigan. Kaya hindi mangyayari ang pag-ibigan. Si Longdae na nakarinig nito ay labis na nagalit. Sinuntok niya si Kinyu ng napakalakas. Nang umawat si Ian, naitulak siya at natumba sa likod. Nang lumingon si Longdae upang magtanong, agad siyang tumakbo palabas. Pag-uwi niya, ang mga alaala niya at ni Kinyu ay patuloy na nagbabalik. Naging masaya sila ng magkasama. Si Kinyu naman ay nakatayo sa ibaba at nakatingin sa bahay ni Edith.
Sa huli, hinila pa rin niya ang maleta at umalis sa lugar na iyon. Kinabukasan, nagkasalubong sila sa daan habang nakatigil sa red light. Agad siyang naghila ng kurtina upang hindi siya makita. Sa sandaling ito, bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula sa isang tao. Maraming bagay siyang naalala na may kaugnayan kay Izzy. Ngayon niya lang din napagtanto na maraming beses siyang nagsinungaling ni Izzy. Kinagabihan, dumating ang buong crew sa Suzhou. Si Long Dae ay laging nasa tabi ni Edith. Si Kinyu naman ay hindi naglakas loob na kausapin siya nang magkita sila. Nang pumasok siya sa silid para magpahinga, hindi nagtagal ay biglang may kumatok. Si Long Dae pala iyon. Nagdala siya ng hapunan para sa kanya. Pareho silang awkward habang nag-uusap. Gayunpaman, palaging inaalagaan ni Long Dae siyang parang kasintahan. Kinaumagahan, hindi inasahan ni Edith na makikita niya ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki doon. Nang magtaka si ate mo kung paanong nagkakilala sila, sinabi ni Edith na dati silang magkatrabaho. Maya-maya, lumabas si Edith upang kausapin si Ibao. Nagtaka pa rin siya kung bakit nagpunta ang kanyang kapatid doon. Sabi niya, gusto lang niyang sumama sa girlfriend niya. Kung saan pumunta si ate mo, sumunod din siya. Pagkasabi ng pangalan niya, lumabas siya. Nagmadali si Edith na tumakbo sa ibang lugar. Samantala, inakala ni ate mo na may kasamang ibang babae si Ibao, kaya nagsimula siyang magselos. Sa sandaling ito, habang nakaupo si Edith at nagsusulat ng script, ay nagdala ng pagkain sa kanya. Si Kinyu pala iyon. Sinabi niya na bigay iyon ng direktor para sa kanya. Sinabi rin niya na naparito siya para mag-ensayo para sa eksena bukas. Pagkatapos ay sabay silang nag-ensayo. Ngunit naaalala lang niya ang mga nakasakit na salita niya. Namula ulit ang kanyang mga mata. Nagtanong sana siya ng karagdagang tanong, ngunit bigla siyang nakatanggap ng notifikasyon. Kaya umalis siyang muli at iniwan siya mag-isa. Nang makarating siya sa pinto, tinanong niya ito kung maayos lang ba siya kamakailan. Hindi rin siya nagsalita at umalis na lang. Hapon na at malakas ang ulan doon. Hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Nang magising siya, naalala niyang huli na siya. Tumakbo siya palabas, ngunit hindi na siya makauwi dahil nasa bundok siya. Samantala, si Kinyu ay sinisigawan at sinasaktan ni Long Dae dahil hindi niya makita si Enfe. Gayong si Kinyu ang kasama niya kanina. Pagkatapos, sabay silang tumakbo patungo sa lugar kung saan nakaupo si Enfe. Pagdating nila roon, wala si Enfe. Isang dermos lang ang naroon. Akma sanang susuntok si Long Dae. Ngunit tumakbo siya sa kotse at iniwan si Kinyu. Bigla, narinig ni Kinyu ang tawag ni Enfe. Agad siyang nagmaneho paalis. Samantala, natagpuan na ni Long Dae si Enfe. Agad siyang tumakbo at niyakap siya ng mahigpit. Ngunit si Kinyu lang ang inaalala niya. Dahil malakas ang ulan, natatakot siyang mapahamak si Kinyu. Pinigilan siya ni Long Dae, ngunit naitulak niya ito sa lupa at umalis para hanapin si Kinyu. Hindi nagtagal ay nakita na rin niya ito. Agad tumakbo si Kinyu upang tingnan kung may nangyari sa kanya at niyakap niya ito ng mahigpit. Habang naglalakad sila pa uwi, bigla silang nadulas at bumulusok pababa. Dahil hindi sila makahinto, tuloy-tuloy silang nahulog sa bangin. Ngunit mabuti na lang at may puno na sumalo sa kanilang dalawa. Hawak pa rin niya ang kanyang laptop. Sa sandaling ito, nagtapat siya ng pag-ibig sa kanya. Pagkatapos, ginamit pa niya ang sarili niya para iakyat siya sa itaas. Nang ligtas na siya sa itaas, nabali ang puno at nahulog siya sa bangin. Tanging ang pag-iyak na lang ang nagawa ni Ethan habang tinatawag ang pangalan niya sa ulan. Ang magandang balita ay wala siyang natamong pinsala. Nakaakyat siyang muli, agad niya siyang niyakap sa sobrang tuwa. Pag-uwi nilang dalawa sa hotel kinagabihan, lahat ay nag-aalala at lumabas upang tingnan kung ayos lang ba sila. Lalo na si Ibao. Tumakbo siya at niyakap ang kanyang ate dahil labis siyang nag-aalala. Sakto namang lumabas si ate mo at nakita ang eksenang ito. Hindi naman niya alam na magkapatid silang dalawa, kaya nagkamali siya ng pagkakaintindi kay Ibao. Pagkaraan ng ilang sandali, nakaupo si Ibao sa silid at nakatanggap siya ng sulat mula kay ate mo na nagsasabing umuwi na muna siya. Wala rin siyang magawa at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Si Edith naman ay kumatok sa kwarto ni Long Dae upang humingi ng paumanhin tungkol sa nangyari ngayong araw. Ngunit tila wala siya sa kwarto. Kinabukasan, sabay na nagmaneho si Kinyu at Edith pa uwi upang bisitahin ang lola. Habang naglalakbay, pinahinto niya ito sa isang flower garden. Pinilit niya itong kumuha ng 7,749 na litrato niya. Ang problema, nang tingnan niya ang mga litrato, kakaiba ito. Napakapangit, hindi mailarawan. Pagkatapos, masaya silang naglaro ng magkasama sa gitna ng bulaklakan. Nang magsawa sila sa paglalaro, nagpatuloy silang maglakbay. Hindi nagtagal ay nakarating na rin silang dalawa sa probinsya. Kinailangan nilang sumakay sa isang sasakyang pang-agrikultura na nagdadala ng tambak na dayami at pati na rin ng baboy. Ito marahil ang unang pagkakataon na naranasan ito ni Kinyu. Sa wakas, nakarating na rin silang dalawa sa bahay ng lola. Sinalubong ng maglola ang isa-gi-isa at agad na nagyakapan ng mahigpit. Nang ipakilala si Kinmei, sinabi ng lola na pamilyar ang mukha ni kuya. Sa loob ng bahay, patuloy siyang
tinatanong ng lola ng nakakalitong mga tanong na hindi niya masagot. Tungkol lang lahat ito sa kasal at pagkakaroon ng anak. Pagkatapos, inutusan pa siya ng lola na manghuli ng manok para katayin. Habang nasa loob siya, nakaupo lang ang lola at natawa ng mahina. Napakabilis, ang manok ay inihanda bilang pagkain. Nang inihahanda ang hapunan, umuwi ang ina ni Ian. Pagtingin pa lang niya kay Kinney, pinuri na niya itong gwapo. Sa gitna ng kainan, biglang ipinakita sa kanya ng lola ang litrato ni Xing Ifidis. Ito ay dahil nakikita niya na kamukha niya ang taong ito at hindi niya alam na siya ang nasa larawan. Hindi niya sinasadyang nabanggit ang tungkol sa pagkamatay niya. Malungkot siyang umalis. Habang naglalakad siyang mag-isa sa gubat, bigla siyang nakaramdam ng matinding takot. Lumitaw sa kanyang isip ang imahe ng paghahanap niya sa kanyang ina noong bata pa siya. Mabuti na lang at dumating si Ian at dinala siya pa uwi. Kaya hindi na siya natakot. Maya-maya, marami silang pinag-usapan. Lahat ay tungkol sa ina ni Ian at ang kwento ni Kinyu noong bata pa siya. Kinaumagahan, nang makita niya ang lola, lumapit siya at sinabi rito na hindi lang sila magkaibigan ni Ian. Sinabi rin niya sa lola na gusto niyang alagaan si Ian. Ginagawa niya ang lahat para pasayahin siya. Bagamat hindi pa rin siya makatiyak sa kanyang kinabukasan ngayon. Nang marinig iyon, napanatag na rin ang loob ng lola na hayaan siyang makasama ang kanyang apo. Maya-maya, masaya silang naglalaro ng magkasama sa plantasyon ng tsaa. Nang tumigil siya at tinanong siya kung siya na ba ang tunay niyang kasintahan ngayon. Hinalikan niya ito ng marubdob bilang patunay. Pagkatapos, tumakbo silang dalawa patungo sa bahay kung saan dating nakatira si Tao Tao. Dito, natuklasan niya ang ilang larawan ni Tao Tao kasama si Zayu. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang cellphone upang tingnan ang dating social media page ni Tao Tao at nakita niya ang ilang larawan niya kasama si Zayu na may caption na mahalagang tao. Sa pagkakataong ito, nagsimula na silang maghinala sa isang bagay. Naghinala si Kinyu, baka nagpakamatay din si Tao Tao dahil sa pag-ibig. Kinabukasan, nagpa siya silang pumunta sa ospital. Sakto namang nagwawala si Easy sa mga nurse doon. Pagdating nila, nalaman nilang laging nandoon si Easy para alagaan si Tao Tao. At ang mga magulang niya ay hindi na pumupunta upang alagaan siya. Kaya naman namatay ang lola sa labis na kalungkutan doon mismo. Pagkatapos, ayon sa pagmamasid ni Kinyu sa mga kilos ni Easy, ngayon niya lang nalaman na si Easy ang laging nananakit kay Zayu. Ngunit hindi niya pa rin sinabi ang tungkol dito kay Edith. Kinagabihan, magkahawak kamay silang umuwi ni Ian at nakita nilang nandoon si Ibao. Sa mismong oras na ito, nalaman ng nakababatang kapatid na lalaki na may relasyon pala ang ate niya kay Tige. Pag-akyat niya sa itaas, patuloy siyang nagtanong sa ate niya ng lahat ng bagay na parang siya ay sinasaktan. Ngunit natatakot naman si Ian na parang kuting. Maya-maya lang, nabawi niya ang kanyang lakas ng loob at sinigawan si Ibo. Ngayon, pumunta lang dito si Ibo para hilingin sa ate niya na tawagan si GAD para tulungan siya. Dahil tumatawag siya ngunit hindi sumasagot ang ate. Marahil ay dahil sa nangyari kahapon kaya nagkamali ng akala si GADC. Pagkatapos, tumawag din si Ian kay CEDC. Binalak ni Ian na sabihin kay CEDC ang tungkol sa tunay na relasyon ni Ibo. Hindi niya maintindihan kung bakit nabigo ang plano dahil sa bulong-bulungan ni Ibo. Kinabukasan, nag-date si Nagihit at Edith. Nagsama silang dalawa sa maraming laro at kumain din ng maraming bagay. Hanggang sa pagbalik sa bahay, napatingin siya sa mikropono at may naisip na susunod. Pinaupo niya ito upang kumanta kasama niya, ngunit tumanggi ito dahil hindi marunong kumanta. Agad namang bumaling si Ian at nagkunwari na nagtatampo sa kanya. Ngunit nang yakapin niya ito ay agad itong napawi ang tampo. Sa sandaling iyon, biglang naging invisible ang kanyang kamay. Plano niyang itago ito kay Ian. Ngunit pinilit pa rin siya nitong ipakita ang kamay niya. Nang makita niya na ganoon ang kamay nito, labis siyang nalungkot. Natatakot siyang baka isang araw ay mawawala ito. Ang pag-iisip pa lang nito ay labis nang nakasasakit ng puso. Nagbigay rin siya ng maraming payo at nagsalita ng mga pinakatapat na salita sa kanya. Nagyakapan silang dalawa ng napakatagal. Pagkatapos ay naghalikan sila ng mapuso. Kinabukasan, paggising niya, agad niya itong na-miss. Dali-dali rin siyang bumangon at tumawag kay Long para humingi ng tulong sa isang bagay. Napakabilis niyang nakipagkita sa isang Grandmaster. Sinabi niya na mayroon siyang kaibigan. Nagmula ito sa taong 1,936. Sa pagkarinig pa lang nito, naibuga na niya ang tubig na iniinom niya. Ngunit matyaga pa rin siyang nagpatuloy sa pakikinig sa kanyang kwento. Sa huli, tinanong niya ang Grandmaster kung may paraan ba para manatili ito. Talagang nataranta siya nang marinig ang kwentong ito. Ngunit sinabi pa rin niya na maliit na bagay lamang ito. Pagkatapos nito, bigla siyang pumunta sa isang pagsasanay na parang multi-level marketing na pagtitipon. Maraming tao sa lugar na iyon. Nang tumayo siya sa itaas at nagsalita, puro nakakabinging tanong ang kanyang narinig. Biglang pumasok ang isang grupo ng pulis at ikinadena ang nagsasalita. Dahil niloloko ng taong iyon ang napakaraming tao. Gumawa siya ng lahat ng paraan upang mapabalik si Tige. Sumunod ay pumunta siya sa aklatan upang magsaliksik tungkol sa universo. Sa pagkakataong ito, si Tige ay pumunta upang makita si ETA. Pareho silang nag-usap ng may matinding tensyon. At napagtanto rin ni ETA na si Tige ay hindi si TCA. Bigla siyang nagbukas ng isang frame para makita ni Tige. Ginagamit niya si Ian upang takutin si Tige, na nagdulot ng labis na pagkabahala kay Tige.
Binuksan niya ang telepono at tinawagan si ENG, ngunit wala ring nangyari. Ngunit sinabi ni ETC kay TS na huwag siyang mag-alala dahil hindi niya sasaktan si ENG. Kaya binitawan din niya ang damit ni ETC at naupo upang makipag-usap muli kay ETC ng seryoso. Buong gabi, nakaupo siya sa bahay at nang makita siyang bumalik, niyakap niya ito ng mahigpit. Maya-maya, masaya silang naglaro ng tic-tac-toe. Nang maghahalikan na sana silang dalawa, bigla siyang kailangang sumagot ng tawag sa telepono. Kinabukasan, kumakain silang dalawa sa isang restaurant. Bigla niyang nakita siyang nagsusulat ng kung ano sa isang diary. Agad niyang inagaw ang libro nito. Lumabas na nakasulat pala doon ang mga bagay na gusto niyang gawin kasama niya. Pagkatapos ay tinawag niya ang lahat ng mga taong kumakain doon at ipinakilala na ang babaeng ito ang magiging asawa niya. Habang nagkakasiyahan sila, biglang tumawag si Long Ai kay Edith. Nang sagutin niya ang tawag, puro kakaibang tanong ang itinatanong ni Long Ai. Pagkatapos ay inanyayahan pa ni Long Ai si TS na pumunta sa isang lugar. Kaya agad siyang pumunta doon ng mag-isa. Si Eengit naman ay umuwi. Habang siya ay nasa bahay, natanggap niya ang smartwatch ni TC na pinadala niyang ipagawa noong nakaraan. Nang buksan niya ito, nakabasa siya ng mga napakahiwagang mensahe. At natukoy niya na iyon pala ang mga mensaheng ipinadala ni ETV. Lahat iyon ay mga mensahe kung saan tinatakot ni ETV si Kithi. Nararamdaman niya na may kakaiba, kaya tinawagan niya si Tie. Sa oras na ito, nakarating na siya sa tagpuan ni Long. Nang sagutin lang niya ang tawag nito, bigla siyang hinampas ni Long ang mula sa likuran at nawala ng malay. Lumabas na si Long ay naakit at nalinlang ni ETV nang hindi niya namamalayan. Nag-alala si ENV nang hindi siya makarinig ng anumang ingay mula rito. Tinawagan niya si Ibo para pumunta sa bahay ni ETV. Nagmadali rin siyang umalis. Sa pagkakataong ito, si Tie ay sinuntok ni ETV hanggang sa duguan ang bibig. Hindi rin maintindihan ni Tie kung bakit naroroon si Long A at nakikipagsabwatan kay ETV. Napagtanto ni Long A na si Tie ay hindi si TC, kaya sinuntok niya ng ilang beses sa mukha si Tie. Dahil naiisip ni Long A na siya ay ginagamit. Ibinato pa ni ETC kay Long A ang isang bakal na pamalo para mas masaktan pa ito. Kahit sabihin pa ni TS na si ETC ang pumatay kay TC, hindi pa rin siya naniwala. Pagkatapos, nang sinabi ni TC kay ETC na hindi magugustuhan ni si ETC, nagalit si ETC. Kinuha niya ang bakal na pamalo at walang awang hinampas sa tiyan si T. Sa oras na ito, si ENV ay nakasakay sa taxi patungo sa address ni T. Lubos siyang nag-aalala sa kalagayan nito. Samantala, si ETC ay galit pa rin kay TC dahil sa harap niya ay ininsulto niya si na gusto noon ni TC. Kaya dahil sa galit, pinatay ni ETC si Kithi. Ngayon lang nalaman ni Long ay naloko siya ni ETC. Noong gabi, tumakbo si ENV patungo sa lugar na ito. Napakawalang tao talaga ng lugar na ito. Kasabay nito, naglalaro ng tagutaguan at habulan si Nagi at TTC. Nang dumating si ENC, ginawa siyang bihag ni ETC. Bigla na lang, dumating din si Ibo dito. Ngunit mabilis na isinakay ni ETC si ENC sa sasakyan at umalis. Habang nagmamaneho, sinasakal niya si ENC at tinatakot. Hindi nagtagal dahil hindi siya nakatuon sa pagmamaneho, nagdulot ito ng aksidente. Nang magising siya, nakita niya ang sarili sa ospital. Katabi niya si Nagi at Long A. Sa sandaling ito, nang mag-usap silang tatlo, nalaman ni Ian. Dati, pumunta si Tie kay Long upang linawin na hindi siya si TC. Mula noon, nagplano silang dalawa na maglaro ng isang dula-dulaan kay EDV upang ilantad ang tunay nitong pagkatao. Kasabay nito, ipinakita rin niya ang smartwatch ni TC sa dalawa. Sa loob nito ay mayroong kopya ng mga mensahe sa telepono nito. Maaari na itong ibigay sa pulisya. Sa oras na ito, si Ibo ay nasa bahay ni GADC. Ginagamot din ng ate ang kanyang sugat. At hindi na rin galit ang ate sa kanya dahil araw-araw siyang nag-iiwan ng mensahe sa sticky note sa harap ng pinto ng bahay ng ate. Ngayon ay ipinaalam na rin niya sa ate na magkapatid sila ni Edith. Pagkaraan ng ilang araw, umuwi na rin si Edith. Si Gen V ay nag-iwan lang sa kanya ng mensahe na babalik siya mamaya. Maya-maya pa, dumating ang matalik niyang kaibigan sa bahay upang kumustahin siya. Samantala, si Tiet ay may dalang isang stuffed na buhaya para sa kanya. Iyon ay dahil nanalo siya sa paligsahan sa pagkain ng higanting mangkok ng noodles at nagwagi ng unang premyo. Sa sandaling ito, kailangan lang tumayo ng kaibigan niya at panoorin silang dalawa na naglalaro. Pagkaraan ng 3 araw, pumunta ang mga magulang ni TC sa bahay nilang dalawa upang ipagdiwang ang kaarawan ni TC. Dahil ngayon ang kaarawan ni TC. Dahil inakala pa rin ng mag-asawa na ito ang kanilang anak. Noong gabi, kailangan niyang makinig habang kausap siya ng kanyang ama ng sarilinan. Marami siyang sinabi sa kanya, mula sa kwento noong bata pa si TC hanggang sa paglaki nito. Habang nag-uusap sila, tumingin ang ama sa paa ni TC at hindi nakita ang peklat.
dahil ang kanyang anak ay nasunog sa paa noong bata pa at may peklat. Ngunit kalmado pa rin siyang nakipag-usap kay TS na parang sarili niyang anak. Nang umalis ang mag-asawa, sinabi niya kay Edie na hinahangaan niya si TS dahil mula pagkabata hanggang paglaki, hindi niya naramdaman ang pagmamahal ng pamilya. Pagkatapos nito, naupo si Ian upang aliwin siya. Sa oras na ito, si Ibo ay nanonood ng soccer kasama si Edie. Nang matapos ang soccer, nagpaalam siya sa ate kahit mayroon pa silang pagmamahalan sa isa't isa. Kinabukasan, si TFA ay nasa film crew. Ngayon din ang huling araw ng shooting ni Kissing. Ito na rin siguro ang huling beses na magkasama silang umarte ni T kasama ang matandang lalaki. Nang matapos ang shooting, yumukod pa ang matandang lalaki kay T ay bilang paggalang. Noong gabi, pag-uwi niya kasama si Ian, bigla siyang nakatanggap ng mensahe. Iyon ay mensahe na nagpapaalam tungkol sa script para bukas. At ang script na iyon ay eksaktong katulad ng setting na sinuot ni T noon. Tumakbo siya palabas kasama si Iege at katatapos lang din niyang basahin ang script. Dahil labis siyang natatakot na mawala ito, nalungkot siya at ayaw niyang mag-shooting ito kinabukasan. Kinabukasan, paglabas pa lang niya ay nakita na niya itong handa ang almusal para sa kanya. At pati na rin ang isang damit na matagal na niyang pinangarap isuot. Pagkatapos ay isinuot niya ang damit na iyon at tumakbo upang hanapin ito. Sa oras na ito sa film crew, naghihinala si TS na may isang salarin na nagbabalak na saktan siya roon. Kaya tumitingin siya sa paligid sa gitna ng maraming tao. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita niya ito. Naisip niyang si ET3 iyon. Ngunit nang mahuli niya, hindi pala. Sadyang nilinlang siya ni GT3. Nagalit siya at hindi alam ang gagawin. Sa oras na ito, si Ian ay nasa loob ng bodega at naghahanap ng baril. Gusto na niyang mabaliw sa paghahanap. Tumakbo rin si Nalong ay at Teeth doon. Tiningnan niya ito nang may malaking kalungkutan sa mata. Ngayon, silang dalawa na lang ang natira sa bodega. Pareho silang lumuha. Nagpasya siyang yayain itong makipag-date doon mismo. Dahil hindi pabor ang pagkakataon, nag-date na lang silang dalawa ng ganoon. Pagkaraan ng ilang sandali, kailangan pa rin niyang mag-shoot. Ang sitwasyon at tanawin ay eksaktong katulad noong nakaraan. Sa pagkakataong ito, binaril din siya, ngunit hindi tinamaan ang totoong bala. Nagulat sina G-Exit at Siki, ngunit unti-unting nabawasan ang kanilang pag-aalala. Ang problema, narinig ni E-Dixit na may isa pang eksena para sa pagsabog ng bomba. Sa pagkarinig nito, naramdaman niyang may mali, kaya mabilis siyang tumakbo papunta kay Tite. Nang papalapit na siya, sumabog nga ang bomba. At ang salarin ay si ETC. Nagmadali ang lahat na tumakbo at inalis ang mga nakadagan kay Tite. Sa oras na ito, tumatakbo si ETC sa takot nang mabangga siya ng isang truck. Ngunit nakatayo pa rin siya at tumakbo sa ospital kasama si. Hindi akalain na siya mismo ang pumutol sa oxygen tube ni, at hinarangan din niya ang pinto upang maantala ang pagdating ng doktor. Pagkatapos, nagpakamatay siya sa pamamagitan ng pagtalon mula sa mataas na lugar. Sa ngayon, nagising na si T sa ospital. Si Sid ay nakaupo pa rin sa tabi niya. Narinig niyang ikinuwento nito ang tungkol sa pagsabog, ngunit hindi naman siya nasunog. Talagang isang himala. Pagkaraan ng ilang araw, nakatayo si T sa loob ng bahay nang biglang unti-unting lumabo ang kanyang kamay. Labis siyang nag-alala at natakot. Pagkatapos ay pumunta muna siya kay Long upang magbahagi. Samantala, si Ian naman ay nakatayo at naghihintay kay TS na dumating upang magpakuha ng litrato. Ngunit hindi siya dumating. Sa gabi, tapos na ang trabaho ng mga tao, ngunit nakaupo pa rin siya at naghihintay dito. Maya-maya lang, saka lang siya nagpakita. Tinanong niya kung bakit siya may suot na guwantes at nagdahilan lang ito na nilalagnat siya. Pero nagtampo siya. Ilang salita lang ang ginamit niya para suyuin at nawala na ang tampo nito. Sa oras na ito, pag-uwi niya sa bahay, nakakita siya ng ilang kakaibang barya. Alam na niya na hindi na ito magtatagal dito. Agad siyang tumakbo palabas para makipag-usap sa kanya ng malinaw. Inisip niya na aalis ito ng walang paalam. Sa huli, kailangan pa rin nilang tanggapin ang paghihiwalay na ito. Hinarap niya ito at niyakap ng mahigpit. Kinabukasan, tumakbo siya sa paligid ng bahay, ngunit hindi niya nakita si T. Hindi rin niya ito matawagan. Tumakbo siya hanggang sa kumpanya para hanapin siya, ngunit hindi pa rin niya ito nakita. Noong gabi, pag-uwi niya sa bahay, nakaupo ito ng tahimik sa upuan. Lumapit siya at umiyak habang sinasaktan at sinisigawan ito. Ngunit pinigilan siya nito sa pamamagitan ng isang halik. Kinabukasan, nagising siyang nabigla at tumakbo sa paligid ng bahay, ngunit hindi pa rin niya ito nakita. Naghanda na ito ng almusal para sa kanya, at naghanda rin ito ng isang wedding dress para sa kanya. Sa oras na ito, nakatayo na rin ito sa simbahan, suot ang isang suit na parang nobyo. Hindi nagtagal, dumating na siya sa simbahan, suot ang wedding dress. Natigilan ito nang makita ang kagandahan niya. Dahan-dahan niyang isinuot ang puting belo sa ulo ng nobya. Naghalikan silang dalawa ng napakatamis. Kasabay nito, naghanda rin siya ng telepono para kuhanan ng litrato ang mga pinakamaganda at pinakamasayang sandali. Ang gabing ito ay tinatawag din kanilang honeymoon night. Kinabukasan, magkasama silang pumunta sa aquarium at nagkasiyahan ng husto. Habang nakahanda na silang sumakay sa Ferris wheel, muling nagkaroon ng reaksyon ng pagiging invisible ang kanyang kamay. Siya naman ay pumasok na sa wheel at hindi siya nakita. Umiyak lang siya habang
tinatawag ang pangalan nito. Hanggang sa nakaupo siyang malungkot, bigla siyang nagpakita. Agad siyang tumakbo at niyakap ito ng mahigpit. Hawak pa niya ang kamera sa kamay niya para kumuha ng litrato. Sa bahay ngayong gabi, nagpa siya rin siyang matulog kasama si Tie. Kinabukasan, naghanda rin siya ng bag na puno ng mga biscuits, candy, at ilang bagay para dalhin ito pabalik sa nakaraan. Kaya kailangan nitong yakapin ang bag na iyon sa tabi niya. Nang magtapon ito ng basura, gusto rin niyang sumama dito dahil baka bigla itong mawala. Kinabukasan, dinala siya ni Tie sa isang lugar para sorpresahin. Iyon ay ang bahay na tahimik niyang binili para ibigay sa kanya. Pinayuhan niya itong manatili doon bago siya umalis. Labis siyang naantig at hindi alam kung ano ang sasabihin dito. Ang tanging magagawa niya ay paalalahanan itong mamuhay ng maayos pagbalik. Kailangan niyang manatiling malusog at mabuhay ng mas matagal hanggang maaari. Kinabukasan, nakatayo siya sa kalye, may hawak na 2 tasa ng kape para dalhin kay Edith. Ngunit sa sandaling dumaan ang isang bus. Iyon din ang sandali na naglaho siya sa lugar na iyon. Sa lupa ngayon ay may 2 tasa na lang ng kape. Agad siyang tumakbo at niyakap ang mga ito at umiyak ng walang pag-asa. Nang magmulat ng mata si Tie, nakita niya ang sarili sa ospital. Sa tabi niya ay si Gissi na nagbabantay. Samantala, gabi na ngayon sa lugar ni Ian. Pagkagising niya sa bus, napagtanto niyang ang lahat ng nangyari ay parang panaginip lang. Nakasama niya ito sa isang daanan. Nakasuot pa rin siya ng tie clip sa lig niya. Pag-uwi niya, patuloy siyang nalungkot. Kinabukasan, pinabasa niya kay E.T.C. ang script na sinulat niya. Inakala pa ni E.T.C. na baliw si Ian nang isulat niya na gusto siya ni sa kwento. At ang babaeng may hawak ng ice cream ay si. Habang nakaupo siyang nakikipag-usap sa 2 kaibigan niya, malungkot siya. At may hawak pa siyang 2 tasa ng kape, ngunit hindi niya ininom ang isa pa. Pagkaraan, pumunta siya sa damit na minsan niyang natanggap mula kay Kiki sa panaginip. Balak sana niyang bumili gamit ang credit card, ngunit nakita niyang may ibang bumili na. Sa panig naman ni Tie, kalalabas lang niya ng ospital. Si Ilsin ang laging kasama niya. Pagkatapos ay tinanong ni Tie si Kisin tungkol sa babae sa film crew, at nalaman niyang nasa istasyon ito ng pulisya. Nang makarating siya sa istasyon, tumakbo siya sa tabi nito. Nalaman niyang ang pangalan ng babaeng ito ay Kim Dee. Siya ang nagligtas sa kanya. Labis siyang natuwa nang makilala niya ang babaeng ito. Ilang araw ang lumipas, gumawa din siya ng lampara sa bahay gamit ang balat ng orange. Sa kasalukuyan, ginagawa rin iyon ni Ian. At ganoon na lang, ipinagpatuloy nilang dalawa ang kanilang karaniwang buhay. Ngunit naaalala pa rin nilang dalawa ang isag-iisa. Sa oras na ito, nakaupo si Ian nang nag-iisa sa tren. Bigla siyang nakarinig ng boses na nag-echo na kamukhang-kamukha ng kay Tie. Tama, siya nga iyon. Nagtinginan silang dalawa ng napakatagal. Sinabi niya sa kanya na nangako na siya, kaya hindi siya maaaring maging sinungaling. Magkasama silang umupo habang magkahawak ang kamay. Samantala, umiiyak si Ian. Gayunpaman, kanina, iniisip lang niya na narito ito. At dito nagtatapos ang pelikula. Kung nakita ninyong maganda, huwag mag-atubiling bigyan ako ng isang like at isang subscribe para mas maging motibasyon akong gumawa pa ng maraming video. Ngayon, paalam at magkita-kita tayo sa susunod na mga video.